Isipin mo ang isang apokalipsis ng buhangin kung saan ang lahat sa paligid ay nakabaon sa walang katapusang mga buhawi ng buhangin. May mga dambuhalang halimaw na nagkukubli sa ilalim at naglalaban ng mga tao para sa huling natitirang yaman. At sa mundong binasag na ito, iisa lamang ang batang kayang kontrolin ang lahat ng buhangin sa paligid niya. May isip mo ba kung ano ang kaya niyang gawin? Buong mundo ay nasa kanyang mga kamay at walang hanggan ang kanyang potensyal. Kaya ito nagsimula. 100 taon na ang nakalipas, isang sinag ng liwanag ang tumama sa mundo at nilamon ang lahat, pinapalitan ng asul na higanti ng isang mundo na puno ng buhangin. Ang kaunting natira sa sangkatauhan ay nagtayo ng isang kuta. Si Zian, ang ating pangunahing tauhan, ay isang kawawang mahirap na napasok sa gitna ng ilang mga gago na nagpasaya sa pumatay ng iba. Pero hindi takot ang batang ito dahil sumagot siya ng may lakas. Naaalala kung kailan niya hindi talaga pinatay ang isang tao. Nadapa siya ng isang lalaki na nagtangkang nakawin ang gamit niya at aksidenteng nasawi. May mga nagigising sa mundo na itinuturing ng mga Diyos. Natatakot siya sa ideya na nakapatay siya ng isang taong konektado kay Li Jiruian, isang taong may awakened na kapangyarihan. Hindi naapektuhan ng suntok ng bata ang bastard na ito at itinulak siya sa gilid gamit ang kanyang mga nagising na kapangyarihan para turuan ang daga ng leksyon. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng aksidente na pumikit ang sasakyan na ikinasugat ng bastardo sa proseso. Ang driver, na nasa bingit na ng kamatayan, ay ibinahagi na sila ay nilulo ng buo ng isang dambuhalang sandworm na kasing laki ni Godzilla. Kailangan ni Zian na kumapit para sa kanyang buhay. Alam niyang dumating na ang kanyang oras dahil siya ay isang mahina na kung mas malakas lang siya, iba sana ang takbo ng lahat. Sinakmal siya ng sandworm pero sa kabuuan ay hindi siya namatay, nakakagulat na natagpuan ang sarili na buhay sa loob ng nilalang. Pinili ng lalaking ito na maging susunod na Paul Atreides dahil nakita niya ang lahat. Ang mga wasak na istruktura ng sangkatauhan ay nagsimulang bumalot sa kanyang mga senses, ipinapakita kung ano ang naging kalagayan ng kanilang kamanghamanghang planeta. Sa sandaling iyon, naibukas niya ang kanyang unang kakayahan at automatikong binigkas ang sandblaster na nagtama ng isang putok diretso sa gilid ng nilalang. Ngayon na may kapangyarihan siyang mabuhay sa mundo, nilalabanan ni Zian ang lahat ng posibilidad na gagamitin niya ang buhangin para makaligtas sa imposible. Nararamdaman ni Zian ang bawat munting tibok ng kanyang puso, para bang ang kanyang katawan ay nagkaroon ng napakalakas na enerhiya. Nauunawaan niyang ito ang proseso ng paggising, kaya pinipisil niya ang kanyang kamao. Samantala, nakikita natin ang kakaibang eksena ng sandworm mula sa doon na nakatakdang lunukin ang maliit na tao. Ang nilalang ay umaabot upang lunukin siya ng buo habang nakatayo si Zian na may mga bola ng titanium, tumatangging umalis sa tabi. Nakakagulat, may isang lalaking mabilis na pumasok para iligtas siya, sinabing nasa mukha niya ang bata. Binato niya si Zian palayo, dahilan para bumagsak ito sa lupa ng malakas. Pinagpapawisan ng buhangin ng lalaki at tinatanong kung paano nakalusot ang isang taong ito nang walang kahirap-hirap, parang si Minato no Makazi mula sa wala. Ngunit nang tumingin siya muli, takot na nakita niya na pinasok ng lalaking ito ang talam sa leeg ng buhawi, at naglabas ito ng itim na dugo na parang tar mula sa katawan nito. Binibiro ng lalaki ang nilalang dahil pinapataas niya ito, iniisip kung dapat ba niyang ibaba ito ng buong buo. Inihahanda niya ang kanyang sipa at naisip ang itulak ito diretso sa espada, pinipilit ang halimaw hanggang sa mamatay. Nagulat ang ating binata sa kanyang nararamdaman. Ang katotohanan kaya ng isang taong kasing lakas nito na mapatay ang sandworm na ito ay hindi basta-basta. Ito ang unang beses na nakaharap ni Zian ng sandworm at bago pa niya maisip ang kanyang reaksyon, isang cute na babae na may asul na buhok ang lumapit sa kanya at ipinakita na si Kapitan Jang Yongbiem ay nagmamaganda gaya ng dati. Muling walang ideya si Zian kung paano nila nagagawa yon sa kanya. Parang bigla na lang silang lumalabas sa hangin habang abala ang babae sa pagbibigay pugay sa kanyang epikong kakayahan bilang kapitan. Isang tingin lang sa kanyang katawan ay sapat ng mapagtanto niya na sobrang lakas ng babaeng ito, pero mas nakakagulat, naguguluhan siya kung bakit nagsimula ng manigas ang kanyang katawan. Yung BM nagsasabi na kahit ang sandworm ay hindi siya matatalo bago siya magtungo kay Gizel at tumingin sa kanyang tabi. Bumaling ang kapitan upang hanapin ang dalawang ito na nagkakasama. Masaya at masunurin si Gizel sa kanyang kapitan pero sobrang hirap niya si Zian na parang laruan lang. Sa isang iglap, napipigilan niya ang lalaki ko at pinipilit siyang humiga at naniniwala akong marami sa atin ang gustong palitan ng pwesto sa lalaking ito ngayon. Nang mapaglaro niyang hulaan ang ranggo at kakayahan ng lalaki, tinatanong niya kung anong paraan ang dapat niyang gamitin para malaman. Pero bigla siyang napansin ng isang kakaibang bagay. Ang kakaiba ay hindi talaga si Zian isang awakener. Nakatali tulad niyan, hindi makapaniwala ang batang lalaki sa sinasabi niya ngayon. Patuloy na sinisira ni Gizel ang braso niya habang sinasabi sa kapitan na wala talagang insignia ng ranggo ang batang ito. Nalilito si Zian, iniisip pa nga na baka bulag na itong babae dahil lahat ng awakener ay may insignia. Mula sa sasakyan, may kasamahan silang sumisigaw na magmadali na lang sila. Tinanong ni Gizel ang opisyales, ipinaliwanag kung gaano magiging kakaiba kung iiwan lang nila itong kasama dito para mamatay. Ibig sabihin, may sarili rin siyang reklamo kasi hindi ba ito yung babaeng halos masira ang braso niya kanina lang. Tinitigan ni Yongbom ang bata ng diretso sa mata bago utusan si Gizel na itapon ang bata sa likod dahil mukhang papunta na siya sa minahan. At sa susunod na eksena, makikita natin ang aming sirang maliit na sasakyan na puno ng magulo na grupo.
Hindi naman talaga ang pinakamatapang na grupo ang koponan ni Yumbum. Nagsusulputan sila ng gulo. Samantala, itinatulak ang ating batang lalaki sa likod at tinatali na parang isang uri ng bagahe. Nakikinig siya sa kanilang usapan hanggang sa pumasok ang buhangin sa sasakyan. Sa totoo lang, si Zian ang nagmamaniobra ng daloy ng buhangin, pinatutunayan na tunay niyang nagising ang kanyang mga kapangyarihan. Sa parehong oras, hindi niya maintindihan kung bakit walang nakakaalam ng kanyang insinye, at sa isang sulyap dito, nakikita rin niyang kakaiba ang marka. Mukhang orange ang kulay nito, pero pareho lang ng kulay ng buhangin. Ang nakasisilaw na liwanag ng marka ay palaging nagsasabi tungkol sa klasipikasyon ng nagising. Sa madaling salita, karaniwang may asul na klasipikasyon ang mga uri ng mahika, ang mga mahilig sa laban ay may pulang oryentasyon, at kahit na may impormasyon tungkol sa ibang uri ng mga nagigising, ito ang kauna-unahang beses na narinig ni Zian na may makakayang manipulahin ang buhangin. Kahit ginagawa niya ito ng walang kahirap-hirap ngayon, ito ay isang uri lamang. Sa kasamaang palad, alam niya rin na ito ay isang F-rank, ngunit ang maganda ay mayroon siyang walang hanggang potensyal na nagpapahintulot sa kanya na mag-adapt tulad ng disyerto. Masaya ang batang ito sa kung ano ang meron siya, umaasang maitago ang kanyang mga kapangyarihan hanggang sa tamang panahon, dahil sa huli, magagawa ng lalaking ito na kontrolin ang buong disyerto ayon sa kanyang nais, at sa pamamagitan nito, kahit ang planeta ay maaaring sakupin, na nagtatanong sa akin kung isang bayani o isang kontrabida si bro sa puntong ito. Sa kabila nito, narating namin ang magarbong minahan ng kristal ng mahika, nakakita si Zian ng checkpoint at nagsabi na mukhang normal ang lahat. Isang tao ang nag-utos sa kanya na sundan siya ng walang salita, kaya wala nang magagawa ang bata kundi sundan siya. Pinapanood ang eksena mula sa malayo, sina Giselle at Yumbum ay nagpapahayag kung gaano ka-espesyal ang batang ito. Ang katotohanan siya lang ang nakaligtas ay maaaring ikatuwa dahil sa swerte, malaki ang pagtanggi ng kapitan sa ideyang ito. Alam mo, noong panahon na iyon, nang siya ay nag-iikot, nakita niya ang mga buhawi sa buhangin na nakabuka ang bunganga mula sa isang bahagi ng katawan nito, nangangahulugang kasali talaga ang batang ito. Sayang naman na hindi man lang tinanong ni Yumbum ang pangalan ng bata dahil naniniwala siyang muling magkikita sila. Sa susunod na eksena, may isang twist na mangyayari. Alam mo, ang karaniwang minahan ay puno ng mga tunnel, pero dito, abala ang mga tao at nagsasaya sa mga pista. Hindi niya inasahan ang ganitong resulta habang tinutukso siya ng lalaking nag-aalaga sa kanya na tatawagan niya agad ang supervisor kaya mas mabuting manatili na lang ang bata sa pwesto. Hindi talaga masaya ang batang ito na mag-isa sa ganitong lugar habang tinatanong siya kung dapat ba siyang paboran sa pamamagitan ng pagdagdag ng bala sa ulo niya. Iniwan siyang nag-aaway, pinapayagan ng bata na gawin ang anumang gusto niya dahil wala namang magiging epekto kahit ano paman. Sa kabila ng usapan, naiintindihan ni Zian na kailangan niyang kumain dahil sobrang gutom niya. Nagsusuri siya sa paligid, naghahanap ng tindahan na makakatugon sa kanyang pangangailangan. Sa sandaling iyon, napansin ni Zian ng isang poster sa pader na nag-a-advocate para sa mga manggagawa na pasiglahin ang lungsod. Binibigay sa kanya ng nagbebenta ang inumin at tinatanong kung ito ay isang nakaka-inspire na kilusan. Ang mga kamay ng lalaki ay magaspang at puno ng mga peklat na nagpapakita na ang tunay na pinagkukunan ng enerhiya ng lungsod ay hindi manestones. Zian, na hindi alam kung saan patungo ang usapan, ay nagtatanong tungkol sa tunay na pinagmumulan ng enerhiya. Itinuturo niya ang batang lalaki, binibigyang diin na ang mga tulad niya, ang mga tulad ni Zian, ang tunay na pinagmumulan ng enerhiya. Palagi silang utusan na gawin ang kahit ano, at palaging may mga kapalit na pumupuno sa puwang, kaya tunay na isang kamanghamanghang at walang katapusang pinagmumulan ng enerhiya. Naiinis na ang batang ito na sinisimulan na siyang tawaging tanga sa kanilang unang pagkikita at sinasagot niya na dapat mag-alala na lang ang matanda sa mga araw niya sa planeta. Hinahayaan ng matanda ang bata na maunawaan na sa kanyang edad lahat ay tila kawili-wili. Alam din niya ang tungkol sa pagbagsak ni Zian sa loob ng katawan ng sandworm na lalong nagpamangha sa bata. Pinagpatuloy ng matandang lalaki ang pang-iinsulto sa kanya, sinasabi kung paano ang isang batang katulad niya ay mauuwi rin sa tiyan ng sandworm balang araw dahil hindi ito lugar para magtago ang isang bata. Ano ang nasa likod? Isang tambak lang ng kalat, hindi maintindihan ni Zian ang punto, kaya ipinaliwanag ng nagbebenta na kinolekta niya ang lahat ng iyon isa-isa, at sa kanya ibinunyag ang totoo. Sa totoo lang, ito ang mga labi ng lahat ng taong dumaan dito noon na nakatagpo ng parehong katotohanan na haharapin ng batang ito. Lahat dito sinusubukan nilang labanan ng tukso na pumasok sa mina, pero ganito talaga katindi ang tukso ng mga money stones. Natakot sa pinakamasamang kamatayan na maaring mangyari, sinusubukan ng mga baguhan na ibenta ang lahat para lamang makaligtas habang niyayakap ang buhay na parang huling hininga habang ibinibenta ang bahagi ng kanilang kaluluwa. Pero sa huli, wala nang halaga ang lahat ng ito, walang nangyayari na maganda para sa kanila at ang mga bagay na kanilang nakukuha ay nauuwi ring mawala. Lahat sila ay nakakaranas ng parehong kapalaran, kaya mas naging madali para sa kanya na direktang sabihin sa mga tao na ang minahan ay lulunurin sila. Mayabang siya na sinasabi na ang mga daga tulad ni Zian at ng mga nauna sa kanya ay hindi man lang mag-iiwan ng pangalan, at tuwang-tuwa siya na makita ang mga labi ng bata pagkatapos ng kanyang kamatayan. Iniwas niya ang kanyang reklamo ng may inis at tinanong ang presyo. Hiningi ng matandang lalaki ang tensal, isang halagang sobrang nakakatawa na napasigaw si Zian dahil dito. Mukhang bawat yaman dito ay mahal ang halaga.
Kahit ang isaw na kinain niya kanina ay walang pinagkaiba. Pinapababa ni Zian ang kalidad ng karne bago ipahayag na wala pa siyang ganoong kalaking pera na hinihingi niya. Habang pinapaliwanag at pinoprotektahan niya ang sarili tungkol sa paraan ng panluloob sa kanya, hindi niya napapansin na lahat ng mga butcher at manggagawa sa paligid ay naglalabas na ng mga armas para putulin siya. Oo, ganito sila walang awa. Patuloy si Zian sa pagtanggi na magbayad kahit isang sentimo hanggang sa isang gago ang dumaan at sumalubong sa kanya mula sa likod. Ang takot sa kamatayan ay nagpadala sa ating batang lalaki sa isang sandali. Habang nagtatanong ang matanda sa bata tungkol sa kung paano niya pinapatakbo ang negosyo sa isang lugar na ganito kalubha, ang sagot ay dahil lahat sila ay corrupt. Tumingin si Zian pabalik at nakita na hinarap siya ng mahigit sa isang dosenang lalaki na kapila upang wasakin ang kanyang katawan. Parang isang boss ng mafia, nakakatawang tanong ng matanda kung ano ang gagawin ng batang ito pagkatapos. Sumisigaw si Zian na wala siyang maya-alok na walang kwenta ang humingi ng ganitong halaga para sa isang inumin. Habang pinananatili ang kalamangan sa negosasyon, masaya niyang iminungkahi ang isang solusyon, nakatitig sa manestone ni Zian sa kanyang bulsa, naniniwalang ito ay angkop na kabayaran. Natakot ang batang lalaki na kumalat na parang agila ang lahat ng usap-usapan tungkol sa kanyang mga ginawa habang patuloy na hinihikayat siya ng gago na itapon ng bato na kahit magbigay siya ng patas na presyo. Pinaputok ni Zian ng matinding pagtanggi, sinasabi na kinailangan niyang dumaan sa impyerno para makuha ang batong ito. Gusto niyang makipag-usap sa matandang loko pero halatang walang kwenta ang mga salita niya dahil sa susunod na sandali, isang lalaking may malakas na pangangatawan ang humawak sa ulo niya at itinutulak ito pababa sa mesa, pati na ang mungkahi na isalba na lang ang batang paslit. Galit na galit, pinapagana ni Zian ang sandblaster at bigla nitong pinalipad ang braso ng lalaking ito sa ere. Ganyan ang mangyayari kapag nakikialam ka sa maling tao at ang parehong braso ay napunta sa mga kalalakihang handang pumatay kay Zian. Tumangging makipag-usap gamit ang salita, naglalabas si Zian ng mga tinik ng buhangin at pinaslang ang bawat corrupt na lalaki sa lugar. E di nga, yun ang akala niya mangyayari sa isip niya pero hindi nangyayari ang cool na aksyon sa totoong buhay. Sa halip, nakikita natin si Zian na dumudugo mula sa ilong at nag-iisip ng malayo, nagmumura sa kanyang kapalaran. Sa huli, kailangang itapon ni bro ang bato sa matanda, ibinigay sa kanya ang lahat ng gusto niya sa kasunduang ito. Tuwang-tuwa ang matanda sa laki nitong bagay, sinasabi ng mga 100 kaluluwa ang halaga nito. Muling sinasabi ni Zian na hindi bababa sa 300 ang halaga nito dahil sa laki nito. May hawak na siyang lahat ng kapangyarihan, kaya muling binababa niya ang bata, pinapagalitan siya na sana hindi na lang siya naging isang dambuhalang buhawi sa lupa. Matapos ang isang panibagong pagbagsak ng mesa, malapit nang sumabog si Zian sa galit at gamitin ang kanyang kapangyarihan pero alam niya na hindi pa siya sapat na malakas para gawin yon. Humihingi si Zian ng angkop na bonus kapalit ng bato, ayos lang sa matandang kurakot na iyon, pero pinapayuhan niya itong mag-ingat sa mga mandurukot na mabilis mang-score. Ayon sa kanilang unang kasunduan, magalang niyang inirerekomenda na pwedeng kunin ng bata ang kahit anong gusto niya mula sa tambak ng kalat. Habang nag-iikot, wala talagang makita ang batang ito na kapakipakinabang at habang nagdadabog siya, naiintriga ang matandang lalaki sa kanyang kilos. Yung ayaw magpatalo kahit isang barya, kakaiba ang ganitong klase ng puot sa isang lugar na tulad nito. Pinaglalaroan ni Zian ang mga kasuotan ng clown na basura, ngunit pagkatapos ay may nadiskubre siyang isang bagay na kawili-wili, isang bagay na binibigyang diin pa ng boss bilang isang kawili-wiling artikulo. Pinipili ng batang ito ang maliit na orasan para sa kanyang bonus, at habang siya ay umaalis, tinutokso siya ng boss na masyadong mapili sa basura. Bago umalis, tinatanong ni Zian ang pangalan ng matanda na mariing ipinahayag na siya si Klexi. Pinipilit ng ating binata na manatili sa kanyang alaala ang pangalang iyon, umaasang hindi na sila muling magtatagpo na nagbabadya ng direktang banta. Si Klexi ay walang takot na bumalik sa kanyang tabi. Sa susunod na eksena, abala ang bata sa pagsusuri ng kagamitan ng hourglass. Si Zian nalaman na tumatagal ng mga 10 minuto ang pagtatakbo ng sukat. Nasa kanyang kwarto siya ngayon, at para subukan ang kanyang kakayahan, humihinga siya ng malalim. Pagkatapos ay buong atensyon niyang nakatuon sa tubo, iniutos na kumilos ng sabay-sabay ang buhangin sa loob. Sa kanyang gulat, walang nangyari. Bro napahiya sa sarili niya habang nakatitig sa walang laman na refleksyon, nalilito na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi talaga konektado sa paggising. Ang buong kakayahan niya ay isang misteryo, dahil ni minsan ay hindi niya nakita ang sino man na gumamit nito, pero kakaibang pakiramdam ang nararamdaman ni Zian mula sa tambakan. Yung hourglass na nakapwesto dyan ay parabang sinadyang ilagay doon na parabang tinatawag siya gamit ang isang bagong pakiramdam. Bago pa niya maunawaan ang kanyang nararamdaman, isang hanggal ang bumangga sa pinto, tinatanong kung siya ang bagong bata na dinala dito. Agad na sinisigawan at pinapagalitan si Zian dahil hindi pa siya nasa minahan. Sa kabilang banda, walang pakialam si Manho. Sinubukan ni Zian na igalang ang sarili niyang pangalan sa pamamagitan ng paghingi sa lalaki na tratuhin siya ng maayos, pero tinamaan siya ng malakas sa mukha at naitulak papunta sa impyerno. Pinipisil ni Manho ang ikalawang suntok, itinutulak ito ng malalim sa tiyan ng bata at inuutusan siyang tumahimik na. Pero hindi pa dito nagtatapos. Ginapak pa si Zian na parang piraso ng karne, lahat dahil nasaktan niya ang ego nitong dambuhala.
Sinasabi ni Manho na siya ay isang walang silbing walang gising na may attitude problem na ang mga tulad niya ay nakalaan lang na magpigil at tanggapin ang suntok para mailigtas ang kanilang buhay. Matapos ang kasiyahan sa pagbugbog sa isang bata, iniutos niya kay Zian na agad na sumunod sa kanya. Tumayo ang ating binata nang hindi natatakot. Ang unang sinabi ni Bro ay psychopath siya at kahit ano pa ang mangyari, balang araw papatayin ni Zian si Manho. Gustong-gusto ko kung paano nag-iipon si Bro ng listahan ng mga target na gagamitin niya para patayin ang lahat. Sa ikatlong bahagi ng pasukan ng minahan, dinala si Zian sa pangunahing lugar ng trabaho at agad na pinasuot ng kagamitan. Pinag-usapan ng maaga na babawasan ang gasto sa pagkain at kagamitan sa kanyang sahod at ang pangunahing layunin ay mangolekta ng mga batong mana na parang aso. Sa una, akala ng bata na isang simpleng gawain lang ito, ngunit bago pa siya makapagtanong ng iba, binasag ni Manho ang kanyang helmet gamit ang pickaxe niya. Malinaw na sinasabi niya na hindi niya papansinin kung hindi marunong ang bata sa paghampas ng pickaxe at babawasan pa niya ang bayad sa helmet. Pagkatapos, iniutos ni Manho sa kanyang tauhan na ihagi si Zian sa butas na numero 972 na sinasabing isa sa mga pinakamasamang lugar kailanman. Wala nang pakialam si Zian at basta na lang sumunod sa utos habang binibigyang diin ng kanyang masamang manager na kung hindi siya babalik na may mana na bato, papatayin siya agad. Sinasabi pa nga na ito ang pinakamasamang trabaho dito sa impyernong minahan na ito kahit ang tauhan ng bata ay nagsasabi na ito ang pinakamasamang lugar. Hindi nakakatulong na sumali si Zian noong araw na nawala ni Manho ang pera niya sa pagsusugal na nagugulat sa ating batang lalaki na may kasino pa pala sa paligid. Sinasabi ng kaibigan niya dito na available ang lahat, walang pinagkaiba sa Neo Soul sa bagay na iyon. Iniisip ni Zian na sa mga katulad nitong walang kwentang manager, siguradong may pangako pa rin ang mga ganitong negosyo. Hindi rin alam ng batang ito kung magiging okay siya sa paghampas ng pickaxe dahil sa makinis niyang balat, madaling magdugo. Pero sinasabi ng bagong kaibigan niya na walang magiging problema sa pagkakasugat dyan sa ibaba. Kasi, kahit isang tao sa tunnel ay hindi pa nasasaktan, kahit isa lang. Isang nakakatakot na babala, ngunit sa huli ay narating nila ang itinalagang tunnel. Tinanong ng batang ito kung kailangan lang niyang mag-ani ng mga kristal ng mana at umuwi, pero agad siyang pinutol ng lalaki na sinasabi na hindi na talaga siya babalik. Matapos ang lahat, mahigit 100 tao na ang nawala dito lang. 4 sa kanila ang nagsusugal na may iligtas ang kanyang buhay sa oras na ito. Walang nakakaalam kung namatay na ang iba, pero ang maibibigay lang nitong tao ay isang paumanhin at pasasalamat sa pagtangkilik sa isang lugar na sobrang delikado na hindi kayang hawakan ng tao. Sumisigaw si Zian sa kanya, nalaman na patay na ang lahat ng iba, gusto niya ng sagot pero iniwan siya nitong lalaking ito para mamatay. Hindi siya natitinag ng kanyang katapangan. Ito ang nagtutulak sa ating binata na lusubin ang lugar na ito ng todo, galit na pinadala siya dito para mamatay dahil lang sa kanilang galit. Sa kasamaang palad, kahit sa unang hampas, bumagsak ang piko at naputol sa kanyang kamay, tumalbog papunta sa kabilang panig. Walang magawa, sinubukan ni Zian na abutin ito habang nagtatanong kung anong klaseng impyerno ang kailangan niyang pagdaanan. Galit siya noon kaya hindi niya napansin, pero sobrang dami ng mana sa bahaging ito ng tunnel, kaya naisip niya kung hindi ba nararamdaman ito ng iba dahil hindi sila mga gising na tao. Sobrang kapal ng densidad na ito na nakakapagod sa kanya habang siya'y lumalalim na nagpapatunay din na ang isang normal na tao ay makakaranas na ng sobrang mana sa ngayon. Hindi alam kung saan nagmumula ang mana, nadiskubre ni Zian ang kanyang panghila na mukhang sira na mula sa hawakan. Masaya lang siyang natagpuan ito at nang maramdaman niyang nagpapasalamat sa kanyang kapalaran, bigla siyang nadapa sa isang literal na kawalan na nagpatakot sa kanyang mga mata. Ang kailaliman ay hinihila siya pababa, ginugulat si Zian sa biglaang paglitaw ng isang portal. Ang kanyang helmet, biglang napalingon sa gilid, katabi pa ang basag na piko. Ito ay nagdadala sa atin sa isang flashback ng nakaraan ng batang ito na namuhay ng miserable. Lahat ng tao sa paligid niya sinabihan siyang mamamatay na siya. Kailangan niyang makipaglaban ng husto para maitama ang mali at ilang beses siyang pinagsasampal dahil gusto lang niyang makain ng maayos. Sa tuwing nananaginip siya, sinisira ito ng iba para sa kanya at sa huli, nagawa pa niyang pumatay ng isang tao na nababalot ng takot at pagkakasala, iniisip na tapos na ang kanyang buhay ngayon. Tumakbo ang batang lalaki ng pinakamabilis niya para marating ang isang buhay kung saan hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa kamatayan. Ang pangalang Lee Jirong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Bumalik kay Zian, nakikita natin ang kanyang nakahandusay na kalagayan matapos mahulog mula sa portal. Nagpakatatag siya, tumayo, at nagtatanong kung bakit sobrang init ng lugar na ito. Matapos mapansin agad ang abo sa paligid, sinumpa niya ang kanyang kapalaran dahil nakikita mo, ang maliit na impyernong ito ay direktang nagdala sa kanya sa isang nagbabagang, mapanganib na dungeon. Isang bato ang dumaan kay Zian na agad niya itong kinuha bago napagtanto na ito ay mainit na mainit. Agad niya itong itinapon, naiinis sa bagay na iyon. Ito ay nagpapatunay na hindi ito isang panaginip, ngunit ang maganda ay, ang mga tao sa Neo Soul ay may karanasan na sa paghahanda para sa pagbaba sa dungeon. Oo, nasusunog na ang kamay niya ngayon pero naiintindihan niya na ito ay abo ng bulkan. Sa madaling salita, kung hindi makalalabas si Zian dito sa lalong madaling panahon, malalagay siya sa malaking problema. Hiniwan niya ang isang piraso ng kanyang pantalon, mabilis na binabalutan ang kanyang bibig, ipinapakita na kung may pasukan ang dungeon na ito, may labasan din na malapit.
Ang pangunahing hinala niya ay nasa tuktok ng pagsabog ng bulkan na siyang pinakamataas na bahagi ng dungeon na ito. Ang pananatili dito ay tiyak na kamatayan. Mamamatay siya sa abo ng bulkan, kaya't kung walang mga halimaw dito, ito ang pinakamagandang pagkakataon ng aking tao na tahakin ang pinakamadaling daan. Sa kumpiyansa na iyon, mabilis siyang tumakbo ng sobrang bilis, ipinapakita ang kanyang sarili bilang makapangyarihang Zien, ang taong hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok. Sinasabi niya lahat iyon, pero kakalaban lang ng Geico ang mainit na lava kanina at halos hindi makaligtas. At mas masahol pa, ang basag na lupa ay bumagsak at itinulak siya pababa. Tanging ang mga braso niya ang nakapagpigil kay Zien, halos mapaso ang kanyang puwit sa mainit na lava. Pero tuloy pa rin siya sa pagtulak, sinasabi niya na hindi matatakot sa maliit na bahagi ng lava. Muling nakaligtas siya, humihingal sa buhay sa isang malapit ng mamatay na karanasan. Sa halip na takot, galit ang pumuno sa kanya. Lahat ng galit niya ay nakatuon kay Manho, yung gago na nagbitaw sa kanya dito na parang walang halaga. Pinanggako ni Zien na papatayin niya ang lalaking ito gamit ang sariling kamay niya kapag nakalabas na siya, ngunit agad niyang naibabalik ang sarili niya matapos mapanatili ang kontrol sa galit niya. Sa ngayon, may paninindigan siyang mabuhay kahit ano pa ang mangyari, siya ay isang mandirigma na ayaw sumuko kahit ano pa ang kaharipan. Mula sa kanyang kasalukuyang posisyon, kailangan na lang niya ng 4 na tulak para makatawid sa pinakamataas na punto at makakatakas na siya sa tiyak na kamatayan. Sa halip na pag-isipan ng bawat hakbang, plano niyang tumakbo ng mabilis nang walang naiisip na humahadlang sa kanya. Sa huli, ayaw niyang hayaang masira ang buhay niya sa isang napakasamang dungeon na ito. Ang mga salitang hindi ako titigil ay nagiging tadhana. At sa sandaling meron kang bahagyang pag-asa para sa batang ito, sumabog mula sa lawa si Godzilla's younger cousin upang kainin siya. Matagumpay na naipasok ng nilalang siya sa kanyang bibig bago muling bumalot sa nagbabagang lawa. Kahanga-hanga, nagpapatuloy lang ang dambuhalang buwaya na ito sa araw nito na parang walang nangyari, pero biglang tumango ang mga mata nito pataas sa isang nakabiti na bangin. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Zien, nakarating siya sa kabilang panig at nakasandal sa kanyang mga kapangyarihan para sa sariling buhay. Itinuro sa kanya ng mahirap na laban na kaya rin niyang kontrolin ang abo ng bulkan hanggang sa isang antas na nakatulong sa kanyang kaligtasan kanina. Pumapaitaas siya sa tabi ng ilong ng halimaw, halos mawala ng malay dahil sa sobrang init na sumisipsip sa kanya. Ang dungeon ay sobrang tindi, mas masama pa ang kalikasan dito kaysa sa mga halimaw na kailangang harapin ni Bro. Sa kasalukuyang sitwasyon, ramdam niya na parang nasusunog ang ilong niya mula sa loob, kaya nahihirapan siyang huminga. Nanghihina na ang kanyang kamalayan, at sa kabila ng mga natitirang liwanag, pumasok sa isipan ni Zien ang ideya ng kamatayan ng hindi mabilang na beses. Tumitigil man o hindi, binubuhay muli ng lalaking ito ang espiritu ni David Goggins, binabalik ang sarili sa alaala ng kanyang mga salita kanina. Ang motibasyon niya ay hindi pa siya nakakakuha ng girlfriend, kaya hindi patas kung mamatay siya dito. Naisip ko na siya siguro ang pinsan ni Denji mula sa Chainsaw Man at yung pagtatapos ng part 2 ay pangit talaga. Anyway, kontrolado ni Zien ang abo ng bulkan, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang tiyo sa una pa lang sa gagawin niya. Ang dambuhalang halimaw ay sumabog mula sa lava para sa ikalawang atake, tinutugunan ng ating binata ang lahat ng makakaya niya upang makaligtas. Bigla, isang boses ang bumati sa kanya, pinupuri ang kanyang kakaibang kakayahan. Nagulat si Zien sa tao, habang ang parehong boses ay nagpapakita ng malaking interes sa kanyang kakayahan sa paghawak ng buhangin. Dito, isang matandang lalaki ang bumaba upang iligtas ang kanyang buhay, bumaba mula sa langit na parang biyaya mula sa langit. Hinawakan ng matanda ang kanyang espada bago siya bumaba, ikinagulat ni Zien. Bumaba ang lalaking ito ng napakabilis hanggang sa bumagsak siya ng malakas laban sa laman ng halimaw. Ang isang atake na iyon ay nagpasabog ng mga alon ng shock at binago ang takbo ng lava, nagpagulong-gulong ng mga debris sa lahat ng direksyon at halos pawiin si Zien dahil sa lakas ng tama. Ang ating binata ay nanginginig sa lakas ng pagtama niyon, dahilan upang pumutok ang kanyang mga tainga at mawalan siya ng malay. Tinitingnan niya ang unahan para hanapin ang matanda at ang kalagayan ng halimaw at nadiskubre niyang hati-hati na ang nilalang. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay ganap na iba sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi isang ordinaryong malakas na awakener. Ang taong ito ay nasa isang kakaibang antas, parang siya ang Gojo ng mundong ito. Bumaba ng walang pake, bawat hakbang ay sumasalpok sa harap niya. Nawawala si Zien habang pinapanood ang kanyang karangalan habang tinatanong ng awakener ang pangalan ng bata. Dahil ayaw magsalita ng bata, nagpasya siyang gumawa ng problema para sa kanya, iminumungkahi na kung hindi siya magbilang hanggang 3, mangyayari ang masama. Nagsisimula ang pagbibilang ng countdown habang naghahanda ang matandang lalaki, at pagdating sa isa, nakatayo na siya sa ibabaw ng bata na parang multo mula sa impyerno. Sa huli, wala siyang ginawa kay Zien, nagtatanong kung bakit mukhang excited ang bata. Sa totoo lang, halos hindi marinig ng bata ang boses ng lalaking ito dahil sa sira na ang kanyang mga tainga. Nakakalat ang mga sugat niya, pero hindi maintindihan ito ng matanda. Inilalabas ng awakener ang kanyang espada, iniisip na dapat na lang niyang putulin ang batang ito kung ayaw nitong magsalita. Nababalik ang pandinig ng bata at nagpanik, sinasabi na hindi niya alam ang nangyayari, humihingi ng awa. Muling tinatanong niya ang pangalan ng bata na sumasagot na Zien ang pangalan niya.
Ang lalaking ito ay sobrang nakakatawa, hinuhusgahan niya ang ating batang lalaki dahil sa napakaawang pangalan, kaya nagtatanong si Zian kung anong klaseng pangalan meron ang lalaking ito para magpakitang sigma. Sa sandaling iyon, winawasak ng matandang makapangyarihang lalaking ito ang isang malaking bato, ipinapahayag na siya si Diaden, at kahit na ipinakilala niya ang kanyang pangalan, hindi alam ng ating batang lalaki kung ano ang ginagawa nitong matandang ito sa ngayon. Nalilito ang nagpapagising at tinatanong ang bata upang linawin, kaya't sumisigaw si Zian na tinatawag siyang tanga at minumura ng walang dahilan, at kahit nagpapasalamat siya na nailigtas ang kanyang buhay, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya nararapat sa ganitong matinding pagtrato. Sinasabihan siyang tanga ulit, ipinaliwanag ni Diaden na nahuli ang binata sa isang uri ng bitag. Iniwasan ng hindi paggalang, humingi si Zian ng detalye, at nalaman na ang snare ay isang phenomena na nangyayari kapag sobra ang mana ng dungeon. Upang matiyak na hindi ito gumuho, tumutulong ang dungeon na lumikha ng isa pang pasukan, naglalabas ng mana mula sa puwang na iyon. Sa madaling salita, hinihila rin ito ang mga nakapaligid na buhay na nilalang sa parehong paraan. Gano yun ang tinatawag na snare. Binibigyang diin ni Diaden na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman makakaranas ng ganito, kaya ang swerte ng batang ito ay dapat ang pinakamasama na nagdadagdag pa ng gasolina sa apoy na dapat patayin ni Zian si Manho. Muling tinatawag siyang Hangul ng Daawa Kenner na ikinainis ng bata. Nagtatakip ng mukha, ipinapakita niya kung bakit Hangul ang bata, hinihikayat siyang ituon ang mana niya sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Zian ang ibig sabihin niya hanggang sa gawin niya talaga iyon, pinagsasama ang kanyang mana sa kanyang mga mata. Natakot siya sa naghihintay sa hinaharap habang masaya si Diaden na sa wakas na intindihan na ng bata kung ano ang kanyang kinakaharap. Ang mahikal na hayop na nakita niya ay isang nilalang na may kakayahang maglaho na mabilis na nakakain ng biktima nito bago pa man nila mapagtanto kung ano ang nangyari, katulad ng malapit ng lamunin ng ating batang lalaki. Nandoon pa rin sa harap niya ang parehong nilalang, ngunit ni isang bakas ng panganib ay hindi niya nadama. By the way, noong una niyang pinutol ang bato, si Diaden pala ang pumapatay sa pangalawang halimaw na ito, dahil kung wala ang tulong ng matanda, mamamatay na sana ang ating batang lalaki nang hindi pa alam kung ano ang sumalakay sa kanya. Ibig sabihin, doble ang bilang ng beses na iniligtas niya ang buhay nito, nagtatanong kung gaano siya kapangyarihan. Sa paghahangad na mapawi ang kanyang pag-usisa, desperadong tinanong ng batang lalaki si Diaden tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan, na muling tinawag siyang tanga, pinagsasabihan na siya ay si Diaden lang talaga. Zian sumisigaw sa sobrang lakas ng matandang ito, tinatanong kung gaano siya kalakas. Nang tanungin niya kung nasaan sila, sinasabi ni Diaden na nasa loob sila ng isang dungeon. Matapang na tinatawag ng matandang lalaki ang naglalagablab na lugar na kanyang pook panliligaw at sinabihan ng batang lalaki na mag-ingat dahil ipapakita niya ang kanyang kakayahan. Pagkatapos, inilalabas ng pagod na lalaki ang kanyang espada at sumisigaw ng kulay. Sa sandaling gawin niya ito, kumakalat ang mga shockwave sa paligid, pinipilit si Zian na takpan ang kanyang mga tainga. Sa una, hindi alam ni Zian kung ano ang nangyayari, ngunit nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang siksikan ng dungeon ng mga halimaw na parang apoy na ibon na nagsisiksikan sa lahat ng direksyon. Tumingin si Diaden na may kasiyahan sa laban at sinabihan ng ating binata na siya na lang mag-isa ngayon at dapat niyang alamin kung paano magtatagal. Nailalagay si Zian sa isang sitwasyon kung saan buhay o kamatayan ang nakasalalay at nagsisimula siyang magmura sa matandang lalaki. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang mag-isip kung anong magagawa niya, ngunit malinaw na siya ay ganap na napalibutan at walang mapuntahan. Ang mga halimaw ay sobrang bilis para sa kanya na mahabol ng maayos o makaiwas ng tama. Patuloy nilang tinatamaan siya ng maliliit na atake habang pinupunit ang kanyang mga damit paunti-unti, hindi pa rin makahanap si Zian ng paraan para makalayo at nagsimula siyang magtaka kung bakit palaging sa kaliwang bahagi lang siya tina-target ng mga nilalang. Tumingin siya pataas at desperadong sinusubukang pukpukin ng buhangin ang mga lumilipad na hayop pero madali nilang naiiwasan ang mga atake niya at sumasagot ng maraming sipa. Pakiramdam niya ay walang silbi siya kumpara sa matandang lalaki. Sinusubukan niyang protektahan ang kanyang magandang mukha habang patuloy na sumusugod ang mga atake mula sa lahat ng direksyon. Napagtanto ni Zian na mamamatay siya kung magpapabaya lang siya at hindi gagawin ang anumang hakbang. Pakiramdam niya ay kawawa siya sa pag-iisip na maaaring siya ay mamatay kahit na 2 beses na siyang nailigtas ng matanda. Sa sandaling iyon, naaalala niya ang eksena nang muling lumitaw ang matanda sa harap niya at tinawag siya. Sinubukan ni Zian na pakinggan ang sinasabi ni Diaden, ngunit masakit ang kanyang mga tainga at hindi siya makapakinig ng maayos. Naalala niya kung paano sinabi ng matanda na dapat niyang makita sa pamamagitan ng mana sa halip na umasa sa kanyang mga mata. Kahit tinatawag niya ang sarili niyang kawawang talunan, ayaw niyang sumuko at nagsisimula siyang maghanap ng paraan upang maramdaman ang mga kalaban na hindi kayang sundan ng kanyang paningin. Dahan-dahang pinupuno niya ng mana ang kanyang mga mata at unti-unting pinapahusay ang kailanawan nito. Nakatutok siya ng husto at sinusubukang maramdaman ang daloy ng mana gaya ng sinabi ng matanda, at sa wakas ay nagtagumpay ito nang simulan niyang madama ang lakas ng mahika sa loob ng mga hayop. Ngayon ay maaari na niyang sundan sila at sa sandaling pumasok ang kanilang mana sa saklaw, titirahin niya ang pinakamalapit na punto, sa wakas na ipagtatanggol ang 2 ibon na gawa sa lava na nakatutok sa kanya. Samantala, abala ang matandang lalaki sa pakikipaglaban sa mas malalaking halimaw at parang nasisiyahan siya sa bawat segundo nito.
Sabi niya na hindi na niya maalala kailan pa siya nakaramdam ng ganitong kasigasigan sa isang laban. Pagkatapos ay sumugod siya at pinukol ng malakas na suntok, pinilas ang isang malaking halimaw na parang buwaya ng buo sa dalawa. Sa pagtapos niya sa nilalang, sinabi niya na sayang at hindi man lang naging karapat-dapat sa kanya ang halimaw. Mukhang nabigo siya dahil hindi niya nakuha ang kasiyahan na inaasahan niya sa laban. Huminga siya ng malalim at nagsabi na mas marami pa noon ang mga dungeon noong bata pa siya. Samantala, matapos mapatay ng napakadali ang malaking mapanganib na buwaya, hindi maiwasang makaramdam si Zian ng kaunting awa rito. Nahihirapan siyang paniwalaan kung gaano casual itong pinatay ng matanda na para bang isang maliit na butiki lang. Sa parehong oras, nararamdaman niyang malapit na siyang mapagod at kahit napapangiti na sa kanyang kalagayan. Biglang bumalat ang isang malakas na shockwave sa kanya, pinilit siyang bumaba sa kanyang mga tuhod habang nagsusuka sa epekto nito. Halos makabangon muli siya at tinanong si Diadan kung ano ang nangyari. Maingat na ipinaliwanag ni Diadan na ang biglaang lakas ng alon ay talagang ang sigaw ng pangunahing boss ng dungeon. Sinasabi niya na bawat dungeon ay may huling boss na naghihintay sa dulo at ang nasa dungeon na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta rito. Biglang bumaba mula sa itaas ang isang dambuhalang Drake at tinukoy ito ng matandang lalaki bilang isang Crimson Drake. Nang marinig ang salitang Drake, agad na tinanong ni Zian kung ibig sabihin yun ay isang dragon, ngunit agad namang itinanggi ni Diadan. Sabi pa ng matanda, nakakainis na kailangan niyang harapin ang isang birang na nilalang sa halip na isang tunay na dragon. Kahit na, malinaw na mapanganib ang Drake na ito dahil napapalibutan ito ng matibay na force field. Naalala ni Zian na ang mga halimaw na birang pataas ay may kakaibang katangian na katulad ng sa Awa Kenner ranking system, ang pulang force field ay nagpapahiwatig ng close combat type, ngunit nang mapansin niya na ang aura sa paligid ng Drake na ito ay asul, sumisigaw siya na nangangahulugan ito na ang nilalang ay isang uri ng mahika. Bago pa sila makapag-react, naglabas ang Drake ng isang itim na apoy na diretsyong tinamaan sila. Napatigil si Zian sa gulat, hindi makapagsalita, at sa takot ay nawalan siya ng kontrol. Sa parehong oras, tumalon ang matandang lalaki diretso sa pinagmulan ng atake at ibinagsak ang kanyang malaking espada ng diretso sa ulo ng Drake. Mabilis na nakabawi ang Drake at umatake pabalik sa matanda gamit ang mga kuko nito. Kumilo si Diadan upang salungatin ang atake gamit ang Crayola, ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, nahuli ang matanda sa hawak ng Drake. Agad na sinasamantala ng nilalang ang pagkakataong ito at naghahanda ng sumabog ng apoy mula sa bibig nito sa malapit na distansya. Gayunpaman, nakapag-react si Diadan ng tama at mariing isinara ang bibig ng Drake, pinipigil ang apoy na lumabas. Tinanong niya ang halimaw kung nararamdaman nito ang sakit at sinabing huwag mag-alala dahil malapit na niya itong tapusin ng tuluyan. Habang niyayakap niya ng mahigpit ang kanyang espada, muling nakipaglaban si Diadan sa Drake, sinasabing ito na ang huling araw na mabubuhay ito. Samantala, tumatakbo si Zian para sa kanyang buhay. Natutunan niyang mapilit na mapag-isa sa gitna ng napakalakas na laban kung saan hindi niya man lang may pagtanggol ang sarili ng maayos. Mabilis niyang ginagamit ang kanyang kakayahan at bumubuo ng pader na buhangin sa likod niya upang harangan ang papalapit ng mga shockwave. Sumisigaw siya sa kanila na maghanap na lang ng ibang lugar para mag-away habang iniisip kung paano nakakasira ng ganitong kalakas na shockwave sa kanya. Sa kabilang banda, kitang-kita na nag-enjoy ang matandang lalaki. Sinasabi niya na para itong nasa isang amusement park. Bigla namang bumulusok ang isa pang shockwave papunta kay Zian, at sa pagkakataong ito, sobrang bilis nito para makapag-react siya. Narealize niyang tapos na siya at naitulak ng malayo dahil sa epekto. Natanggo siya ng brutal at naitulak papunta sa magma habang ang kawawang bata ay nanlalamig ng mapagtontong niyang malapit ng mamatay bilang isang kawawang tauna na hindi man lang makahanap ng babae para sa sarili. Pagkatapos, lumilipat ang kwento sa matandang amoy na hindi naman talaga alintana kung ano ang mangyayari sa ating binata. Sa halip, patuloy niyang pinapahiya ang Drake at tinatawag itong kahihiyan sa lahat ng boss monsters dahil sa kahabag-habag nitong pakikipaglaban. Dahil sa walang tigil na pang-iinsulto, pinipilit ng Drake na maglabas ang panibagong atake ng hininga. Nang makita yon, ngumiti si Diadan dahil hindi niya inasahan na may ganitong kasiyahan na nakatago sa likod ng mahina. Ang nakatutok na hininga ng mahikang magic ay bumabayo sa hangin, winawasak halos lahat sa daan nito at lumalaki habang lumalayo. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas tumigil ang Crimson Drake, kumbinsidong na dust na siguro ang baliw na tao ngayon. Ngunit nang marinig nito ang kanyang tanong kung may hinahanap itong tao, naisip nitong lubos na itong nakasira. Humihikbi ito sa sakit at humarap para lang makita siyang nakaluhod ng walang pake sa ibabaw ng katawan nito. Nakatakda ng 1 metro ang lalim ng kanyang espada sa loob nito at kalmado niyang ipinapakita na matagal na niyang hinahanap ang isa sa mga tulad nito. Sa huli, kailangan niya ang pusong Crimson na Drake para lumaki ang kanyang crayon. Nakakalungkot, ngunit wala nang magagawa ang hayop kundi mamatay para sa layuning iyon. Kaya't mas pinipilit niyang isagad pa ang espada, pinapayagan ng mahika na pumasok sa kanyang katawan. Ang dambuhalang nilalang ay sumisigaw sa sakit habang tinusok ng tibak nito. Matapos maabsorb ang puso ng Drake, nagsisimula itong magliwanag ng makapangyarihang pulang aura. Tinitingnan niya ang kanyang espada ng may kasiyahan, natuwa na muli nitong nalampasan ang mga hangganan nito. Sa sandaling iyon, naputol ang kakaibang bonding moment niya sa espada nang tanungin tayo ng ating binata kung bakit siya nakikipag-usap sa kanyang sandata na parang baliw.
Maaaring baliw ang lalaking ito, pero sobrang lakas niya rin, lalo na't nag-iisa niyang natalo ang isang Crimson Drake. Samantala, nagulat si Dayoda na buhay pa ang munting perp. Sinabihan siya ng ating binata na siya ay nakaligtas at bumaba siya mula sa bingit ng kamatayan. Nang bumagsak ang lupa sa ilalim niya at itinapon siya pababa, hindi lang siya umupo doon na naghihintay mamatay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kontrol sa buhangin upang lumikha ng isang una na nagpakalma sa pagbagsak. Naitakas niya ang sarili mula sa pagiging parang ketchup na tao. Kahit siya mismo hindi makapaniwala kung gaano siya kagaling sa pagtakas sa kamatayan tuwing sumasablay ang mga bagay. Sinasabi niya na palagi siyang natatamaan ng mga shockwave ng isang baliw ay mas lalo pang pinatalas ang kanyang reflexes. Medyo humanga si Dayoden dyan, pero sa ngayon, mas importante pang kailangang harapin. Bigla siyang niyayakap ng matanda sa damit na para siyang batang walang alam, sinasabi na bumabagsak na ang dungeon ngayong patay na ang boss. Kailangan nilang makaalis agad pero nalilito ang batang ito kung ano ang kinalaman niya sa pagkuha sa kanya na parang bilihin. Biglang tumawa ng malakas ang matandang yon na para bang narinig niya ang pinakamatinding biro sa buhay niya. Hindi ito dahil nakakatawa talaga, kundi dahil sa susunod na mangyayari. Bigla niyang itinatapon ang ating binata sa isang maliit na itim na bitak na bumubukas sa harap nila at basta na lang sumisigaw, "Polem." Habang nasa ere, binibitawan niya ang lahat ng sumpa na alam niya at tinatawag siyang mas masahol pa sa halimaw na si Park Man-ho. Isang segundo lang, napalabas siya sa kabilang side ng bumukas ang itim na butas at binato siya sa buhangin ng ilang ulit. Humihitit ng buhangin sa bibig at ganap na nalilito, nagtatanong siya kung nasaan na siya ngayon. Tahimik na ipinaliwanag ni Dayoda na nasa ibabaw sila. Kapag natalo ang isang boss sa dungeon, bumubukas ang mga bitak sa labas bilang mga labasan. Narinig niya yon at agad nagsimula magreklamo na sana ay nakalakad na lang sila palabas kaysa sa itinatapon tulad ng basura. Sa huli, nawawala na ang pasensya ng matandang lalaki at nililinaw niya ang isang bagay. Inaamin niya na medyo kapaki-pakinabang ang mga sun powers ng bata pero sa kasalukuyan niyang kalagayan, mas useless siya kaysa sa isang punit na kutsilyo. Dahil dyan, binibigyan niya siya ng dalawang pagpipilian. Pwede siyang pumunta sa timog papuntang New Soul City at magpatuloy na manatiling walang kwentang tao na lagi niyang naging. O kaya naman ay piliin niya ang mas masaya na daan. Sa ilalim ng kanyang patnubay, magiging mas matalino at mas mabilis na hanggal siya mula sa pagiging hanggal na walang alam. Nalulula si Zien sa sinabi nito at tanong kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa pagsunod sa kanya at higit sa lahat, gaano katagal pa ito magtatagal. Tula namang sinasabi ng matandang mandirigma na wala siyang ideya. Maaaring tumagal ito ng buwan, taon, o kahit dekada. Kahit siya ay hindi makapag-predict ng hinaharap, harapin ang isang pagpipilian na maaaring ganap na baguhin ang kanyang buhay, nakatayo si Zien na hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tinapos ito ng matanda sa pinaka-brutal na paraan na posible. Pwede siyang bumalik sa kanyang nakasanayang boring na buhay o pumili ng landas kung saan parang binibilis niya ang takbo ng buhay na may 79% na tsansang mamatay. Nagsimula ng tumawa ng baliw ang bata at tinanong kung tuluyang nawalan na ng katinoan ang matanda. Pagkatapos, nagkukunwari si Zien na may marangyang palasyo na babalikan kasama ang komportableng kama at tinatanong kung seryoso ba ang matanda na kailangang isuko lahat yun para lang sumunod sa isang mabahong matandang lalaki sa nagbabagang disyerto na walang kasiguraduhan. Lalo na kapag pwedeng mamatay ang matanda sa kahit anong oras dahil sa kanyang edad. Tumugon ng matanda ng oo na malinaw na nagsasabi na yon ang inaasahan niyang gawin ni Zien. Nagpapanggap ang ating binata at humihingal ng malalim, ipinapakita kung gaano kasakit ang desisyon pero pumapayag pa rin siyang sumama sa kanya. Kaya niya namang magkwento ng makapanghikayat na tuwing may nakakaabala sa kanya, kailangang ayusin agad ang gusot pero aminin niyang masyadong mahina siya ngayon para gantihan. Sinasabi pa niya na kasama rin ng matanda sa listahan ng paghihiganti at pinupuri kung gaano siya kalakas kumpara sa kahit sino mang nakilala niya noon. Si Zien ay nagdadagdag na duda siyang makakatagpo pa siya ng mas malakas sa kanya muli. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanyang kumpiyansa at positibong pakiramdam, pinutol siya ng matandang lalaki at tinawanan, nagtatanong kung ibig sabihin yun ay kumpiyansa siya na mamatay ng maaga. Tinatanggi ni Zien ito at nakangising nakikibaka, idinideklara na magiging mas malakas siya kaysa sa lahat. Sabi ng matandang lalaki na sa ganitong pananaw, maaga siyang makakarating sa puntod at sinabihan siyang sundan pa rin siya. Patuloy pa rin niyang tinatawag itong tanga habang sinasabi na malayo pa ang lalakarin nila. Habang umuusad ang kwento makalipas ang ilang sandali, pawis na pawis si Zien at halos hindi na makasabay sa bilis ng matanda. Tinutulak niya ito, hinihiling na magpahinga muna at bumagal dahil nakalakad na sila ng 6 na oras. Patuloy siyang sumisigaw, ngunit ni hindi siya pinapansin ng matandang lalaki at tahimik na nagpatuloy sa paglakad. Sumisigaw si Zien sa sarili, sinasabing hindi siya isang emosyonal na kabataan at nagtatanong kung bakit niya kailangang harapin ang ganitong biglaang pagbabago ng mood. Init at init around niya ay hindi na kayang tiisin at nagsimula siyang mag-isip kung gaano kataas ang temperatura. Bukod pa rito, ang maluwag na buhangin ay nagpapahirap sa bawat hakbang at nagsimula siyang mag-alala na baka siya ay ma-heatstroke sa ganitong takbo. Sa wakas, nang malapit na siyang sumuko, sa wakas ay pinansin siya ng matanda na para bang hinihintay niya ang eksaktong sandaling ito. Tinuturuan niya siyang hanggal na hindi man lang magamit ang maliit na bahagi ng kanyang sariling kapangyarihan.
Nang maguluhan si Zian, pinaalalahanan siya ng matanda na isa siyang gumagamit ng manipulasyon ng buhangin, pero hirap na hirap pa rin siyang maglakad ng maayos sa buhangin, na dapat ay pinakamadali para sa kanya. Nang subukang depensahan ni Zian, nakakagising lang niya ilang araw at nasa F-class pa rin, agad na naiinis si Dayodan. Sinasabihan niya ang bata na tumigil na sa kalokohan, na malinaw na hindi niya iniintindi ang kanyang klase. Tapos ay tinatanong niya kung talaga bang naniniwala ang tao na ipinanganak silang S-class habang siya lang ang nag-iisa na naiiwan sa kawalan. Inabot ng matandang lalaki ang bata sa kanyang kwelyo at tinanong kung balak niyang sumuko dahil lang sa akala niyang hindi siya pinagpala. Patuloy siyang sigaw ng sigaw hanggang sa mapaikan at ibinaba ang bata sa buhangin, sinabing siya na ang mag-isip kung paano gamitin ang kanyang kakayahan mag-isa. Sabi ni Dayoda na gamitin niya ang utak niya at intindihin ang sariling kapangyarihan dahil siya ang nakakaalam nito ng pinakamahusay kung gusto niyang lampasan ang kanyang mga hangganan at maging mas malakas. Sa sandaling iniisip ni Zian na maaaring may katwiran naman ang matanda, biglang muling sumigaw si Dayodan at nagbanta na mamamatay siya kung hindi niya ito maipaliwanag. Muling nagsimula si Zian at nakatutok sa kanyang kakayahan. Ang alam niya ay ang sakop ng buhangin na kaya niyang kontrolin ay nasa 5 metro lamang. Pagkatapos ay sinuri niya ang sitwasyon at napagtanto na hanggang bukom-bukom lang ang lalim ng buhangin at kung magagawa niya itong gawing kasing tibay ng sahig, maaaring makatipid siya ng enerhiya habang naglalakad. Sinubukan ng ating binata na paliitin ang buhangin at gawing matigas ito at sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang paglakad sa nagbabagang desyerto ay biglang naging parang hangin lang para sa kanya. Ngunit napagtanto niya agad kung gaano karaming mana ang nauubos sa kanya at naisip niya na baka hindi niya ito mapanatili ng matagal. Pagkatapos ay lumipat si Zian sa plano B at sinubukang ituon ng mana sa kanyang mga binti. Epektibo rin ito nang hindi inaasahan. Nakikita siyang puno ng enerhiya at paulit-ulit na sumusubok, tahimik nang umingiti ang matandang lalaki, naaalala ang kanyang sariling mga araw noong siya ay isang masiglang kabataan. Bagamat sinasabi ni Zian na isa lamang siyang F-class, nananatiling kumpiyansa si Dayoda na ang kanyang kontrol sa mana at ang kanyang potensyal ay dapat nasa level E o D man lang. Nakikita ng matanda ang malinaw na potensyal sa batang ito. Bigla siyang nakadiskubre ng isang bagong bagay at nagsimula ng mag-ingay tungkol dito. Tumakbo siya papunta sa matanda habang sumisigaw na kontrolado lang niya ang buhangin na dumadampi sa kanyang mga paa at mas naging madali na ang paglakad ngayon. Habang nagmamataas ng loob at ipinapakita pa nga niya sa matanda ang gitnang daliri habang tinutokso siyang gawin din ito, pinukpok siya ng matanda sa ulo. Sinasabihan niya ang batang tumigil na sa pagsasayang ng oras sa walang kwentang bagay maliban kung gusto niyang mamatay, agad na bumabagsak si Zian at nawawala sa malay. Pag-aising niya, nakita niyang nakalapat ang maruming mukha niya sa mabuhanging sahig sa madilim. Habang kumakain ng beef jerky, sabi ng matanda na masaya siyang tuluyang nagising na ang bata. Ang hirap dalhin siya dito ng ganito. Habang sinusubukan ng batang lalaki na umupo at nagrereklamo na sira na ang buong katawan niya dahil sa mga sugat, binato siya ng matanda ng isang piraso ng beef jerky. Pagkatapos, sinabihan niya ang bata na makinig ng maingat sa isang kwento mula sa kanyang kabataan. Ayon sa kanya, iyon ang mga magagandang panahon noong ang pagiging mahina ay hindi ka papatayin. Sa katunayan, ang pagprotekta sa mga mahina ay itinuturing na marangal na tungkulin ng mga may kapangyarihan. Pero matagal nang wala ang mundong iyon at malinaw na hinahanap-hanap niya ito. Tapos na agad ang kwento at sinabihan siya ng gurong matanda na tumayo na kung ayaw niyang mamatay. Tahimik na nakikinig ang ating pangunahing tauhan sa kanyang guro sa halip na sumagot. Sa kanyang gulat, binato siya ng matanda ng isa pang piraso ng jerky. Ang kwento noong araw ay nagpabatid sa kanya na talagang maraming karunungan ang matanda. Mukhang tuyong relic si Dayoden, pero taglay niya ang dekada o marahil kahit siglo ng karanasan. Habang pinapanood siya kumain, napapansin niya ang isang kawili-wiling bagay. Kahit na may mga luma at sira na nitong ngipin, walang problema ang matanda sa jerky. Sa pamamagitan lang ng pagmamasid, natutunan niya ang sekreto. Imbes na direktang nguyain ito, unahin munang pakinisin gamit ang laway bago kagatin. Ito ang tamang paraan para kumain ng jerky sa ganitong tuyot na disher. Parang hindi lang siya pinapakain ng matanda, kundi unti-unting tinuturuan siyang mag-survive mag-isa, parang nagtuturo ng pangingisda kaysa basta magbigay ng pagkain. Pagkatapos niyon, muling nagsimula silang maglakad sa ilalim ng dilim ng gabi. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang hinihirit sa guro niya ang isa pang piraso ng jerky, pero sinabihan siya ng matanda na tumahimik na. Makaraan ng ilang sandali, nagsimula nang tumama sa kanya ang lamig. Nagsimula siyang umubo ng walang tigil, ang buong katawan niya ay nanginginig na parang isang vibrating machine sa malamig na gabi sa desyertong walang tao. Samantala, nakahiga ang matanda na parang nagre-relax sa isang beach sa Hawaii, hindi alintana ang lahat. Sa parehong oras, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit palagi ang kausap ng baliw na ito ang kanyang espada. Pagkatapos, nauuhaw siya at humihingi ng tubig. Pero hindi siya pinapansin ni Dayodan at inubos niya ang bawat patak para sa sarili niya. Nakikita yon ay talagang nagpapasama ng loob sa kanya, lalo na't ang sakim na guro ay hindi man lang nag-aaksaya ng panahon na magbahagi. Sa kabila nito, napagtanto niya na kulang ang kanyang suot na damit, hindi tulad ng matanda, hindi niya maipipilit na pigain ng hamog mula sa maluwag na tela para inumin. Ngunit, yumuko siya at nagsimulang dilaan ang maliliit na patak ng hamog sa kanyang sariling katawan. Parang isang desperadong asong kalye, gagawin niya ang lahat para maabot ang antas ng kanyang amo.
Nakita yun ng matanda at tinawag siyang Hangul. Pero pinagtatalunan niya na hindi siya isang dotard, siya ay isang mapagmataas na Hangul. Sa pagwawalang bahala sa kanyang kalokohan, sinabihan siya ng matanda na tumahimik at mag-focus sa pakiramdam ng kanyang paligid. Walang alam tulad ng dati, tahimik siyang nagpipigil at sinusubukang makinig. Makalipas ang ilang sandali, nagsisimula siyang maramdaman ang mahihinang panginginig sa paligid niya. Dahan-dahan niyang napapansin na nanggagaling ang mga ito mula sa iba't ibang direksyon. Bago pa siya makblink, nakikita niya ang daan-daang kumikislap na mga mata na nakapaligid sa kanila. Sila ay mga mabagsik na hayop, handang wasakin ang kahit ano na kanilang mahawakan ng kanilang mga pangil. Karaniwang aktibo ang mga hina na may mga sungay sa gabi, pero sa swerte, nahuli sila sa madaling araw. Habang nakataas ang mga pangil ng mga hayop at naghahanda silang durugin siya, tinatanong ng matandang lalaki kung kaya niya ito o kung kailangan niya ng tulong ni tatay. Mukhang nawala na rin sa kanya ang katinoan dahil tumawa siya at sinabing hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang alikabok na matandang lalaki. Hinuhubog niya ang buhangin sa paligid niya, naghahanda sa isang laban hanggang kamatayan laban sa mga ligaw na hayop. Una, gumagawa siya ng buhanging bala at pinaputok ito diretso sa isang hina. Pagkatapos, tumaas siya ng malalaking tinik na gawa sa matigas na buhangin, lumikha ng isang nakamamatay na sona na pumapatay sa kahit anong pumasok sa kanyang sakop. Ngunit habang tumatagal ang laban, nagsisimula ng maubos ang kanyang lakas. Nagsusumigaw siya sa inis, pakiramdam niya ay para siyang naipit sa isang walang katapusang zombie mode at COD. Sakit ang sumusunog sa kanyang dibdib, halos siya ay bumagsak, naisip na maaaring siya ay mamatay sa pagkapagod sa mana bago pa man siya tuluyang mapatay ng mga hayop. Iyan ay nagpatunay na hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niya ng mas matalinong paraan para lumaban. Inilalabas niya ang isa pang bala ng buhangin sa kamay niya at nagsimulang mag-isip ng malalim kung paano mas magagamit ng mas epektibo ang kanyang enerhiya. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang umatake ang isang hina at isagad ang mga ngipin nito sa kanyang braso. Kahit papaano, nagawa niyang mapalayas ito, ngunit matindi ang pinsala. Hinog ang kanyang braso na parang si SpongeBob. Pero kahit ganito, nagpasiklab ito ng isang malaking tuklas sa kanyang isipan. Itong mga butas ang nagturo sa kanya ng pinaka-epektibong paraan para gamitin ang kanyang kontrol sa buhangin. Nakatayo lang siya ng tahimik, nagbabalak ng susunod niyang hakbang habang umaatake ang grupo, gutom na handang wasakin siya. Bago pa man sila makarating sa kanya, inilalabas niya ang kanyang bagong teknik. Libo-libong napakaliit ngunit matalim na mga spike ng buhangin ang sumabog mula sa lupa ng sabay-sabay. Hinahampas nila ang bawat hayop at ginagawang kebab na hina ang buong grupo. Tumatawa ang kontrabida tulad ng kanyang master. Mas masaya ang pakiramdam na mapanood ang kanilang pagbagsak sa isang malinis na atake kaysa sa pumutok ang kanilang ulo. Ang pagsasayang ng mana sa labanan ang pinakamabilis na paraan para mapadali ang kamatayan. Samantala, ang kanyang tumpak na mga bitik na trap na nakakagawa ng malilinis na butas sa mga target ay nasa pinakamataas na antas ng bisa. Kumpara sa kanya, mas mabagal ang laban ng matandang lalaki, nilalabanan ng mga kalaban isa-isa. Hinahawakan ng mga hina ang kanyang mga braso at kumakagat pero tumatawa lang ang baliw na parang kinikilig siya. Matapos ang kanyang kasiyahan, isang marahas na kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata habang seryoso na siya. Sa sandaling makita ni Zian ang nakabaliw na ekspresyon na iyon, agad niyang naintindihan kung ano ang parating. Naghahanda na siya, alam nang hindi na naman makakaiwas sa gulo na ito. Sa masamang ngiti, utos ng matanda si Crayon na wasakin ang kanyang mga kalaban. Sa isang iglap, sumabog ang malakas na lakas at nagpadala ng mga shockwave na pinapalayas ang buhangin at mga hayop. Kakaunti lang ang nagawa ng ating binata para maprotektahan ang sarili gamit ang pader ng buhangin habang ang mga hina ay naitapon na parang mga bala ng kanyan papalayo. Nang tuluyang hamupa ang lahat, nakatayo na lang siya roon nang hindi makapaniwala. Ang epic enter ng pagsabog at ang bakas ng destruction na humahaba sa unahan ay lubos siyang nawalan ng masabi. Naiisip niya kung tao ba talaga si Dayoden dahil walang normal na tao ang makakagawa niya ng walang gamit na kasanayan. Sa parehong oras, naisip niya na ang pagiging mayabang sa harap ng isang halimaw na tulad nito ay isang mabilis na paraan para mamatay. Samantala, nagsimula ng ubo si Dayoden ng malakas, nalulunon sa alikabok na siya mismo ang nagpasabog. Sa pagbibigay sigla sa sandaling iyon, sumugod ang alpha ng mga hina na may mga sungay at tinusok siya gamit ang kornang may kuryenteng nakasindi. Nabigla, nakatingin ang matandang lalaki sa ibaba ng may bahagyang pagkalito, nagtatanong kung bakit may uri ng mahika ang hayop na ito. Malinaw na hindi niya ito binantayan ng maayos dahil ito ay nasa birang kahit nakikita siyang nasa mapanganib na sitwasyon, nagpanik si Zian at sigaw na mag-ingat siya. Lumalabas na walang kwenta ang pag-aalala. Dayoden basta-basta lang na hinawakan ng sungay ng hina na para bang kanya ito, halos hindi napapansin ang kumikislap na kidlat na dumadaloy dito. Ang ating pangunahing tauhan ay nakakita ng error 404, hindi ma-process kung anong uri ng quantum physics ang kanyang nasasaksihan. Kahit ang alpha ay naiilang at umatras nang makita niyang nilalanggo ng matandang baliw ang kanyang kidlat na para bang pinapakalma nito ang masakit niyang kalamnan. Pagkatapos ng masahe niya, ipinaalam niya sa kawawang tao na ito na ang katapusan ng linya. Tumalon siya sa alpha at pinasok ang kanyang espada ng malalim sa kanyang katawan, nagbubuga ng dugo sa buong labanan. Nang mapanood yun, napagtanto ni Zian na siya ay isang tanga sa palagiang pag-aalala tungkol sa lalaking ito. Pagkatapos ng laban, nagsimula na silang mangolekta ng mahalagang materyales mula sa mga hina na may mga sungay. Nasuot ang balat ng alpha, tanong ng batang ito kay Dayoden kung kailan sila aalis.
Nabigla siyang makita na kinukuha rin ng matanda ang mga sungay na ipaliwanag na mahalagang materyales ito para sa paggawa ng mga sandatang nakabase sa kidlat. Bigla siyang binato ng matanda ng isang tibak, binibigyan siya ng sandata para manghuli. Malinaw na sinasabi na mula ngayon kailangang maghanap na siya ng sarili niyang pagkain. Wala nang libreng pagkain. Dahil kadalasang nakamamatay ang karne ng hina na may sungay, isang maling kagat lang ay ikamamatay niya. Tanging ang kalamnan sa gilid ang ligtas kainin. Habang kusang nagpuputol si Dayoda ng karne, napansin niya na nakatitig lang ang bata at pinagsabihan niya ito na tumigil sa pagtitig. Kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting kumilos na siya at maghanap ng sariling pagkain bago magbukang liwayway. Kaya nagsimula na ang bata na mag-ani ng karne mag-isa hanggang sa sumikat ang araw. Mas mukhang mas eksperto na siya kumpara noong una. Kahit nakulang pa rin siya sa tamang pinagkukunan ng tubig, marami na siyang nakaimbak na karne sa kanyang bulsa. Bukod pa rito, ang kakayahan niyang maglakad sa pamamagitan ng buhangin ay ginagawang madali ang paggalaw sa araw. Medyo mayabang na siya, tinutukso ang matanda, nagtatanong kung nahihirapan siyang maglakad at naiinggit sa kanyang maayos na kakayahan. Sa pagkakataong ito, talagang naiwas niya ang suntok ng lalaki at nagpasimple ng dila na parang batang nakakainis. Pero ang pangalawang suntok na tinanggap niya mula sa Crayola ay nagpatino sa kanyang isipan. Habang nilalabas niya ang buhangin, sinabihan siya ni Dayoda ng diretso na masakit ang likod niya at hindi siya espesyal dahil sa simpleng trick sa paglakad. Nagmukmak si Zian na nagbibiro lang siya. Uhaw na siya noon at ngayon ay puno na ang bibig niya ng tuyong buhangin. Pagkatapos ay napansin niya na may mali, hindi na ganoon ka-dry ang bibig niya. Medyo mamasa-masa ang hangin. Sandali siyang nagdududa kung nananaginip siya, ngunit ang itsura ni Dayodan ay nagpapatunay na totoo ito. Sa kabila ng buhangin sa harap nila, naroon ang isang bagay na pinapangarap mahanap ng bawat manlalakbay sa desyerto. Isang oasis sa desyerto. Habang umaakyat sa burol, nagsisimula si Zian na sumigaw ng masaya habang sa wakas ay nakikita niya ng personal ang isang lawa. Binabaliwala niya ang lahat ng pag-iingat at dahan-daang bumaba sa buhangin, desperadong makuha ang nakakapreskong tubig na nagbibigay buhay. Ang matandang lalaki ay kumikindat sa pagkadismaya, ngunit hindi siya pumipigil. Diretsong tumakbo ang ating bayani sa gilid at ibinaba ang ulo sa tubig, hinahayaan ang tuyong balat na sumipsip ng kinakailangang moisture. Isinasara niya ang mga mata at hinahayaan ang kanyang mga iniisip na maglakbay palayo. Mula nang dumating dito, nananatili siyang nakatigil sa nagbabagang init ng desyerto, at ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinapayagan niyang lumamig ang kanyang katawan. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin ng isang maliwanag na liwanag sa kailaliman ng lawa. Nagsisimula ng makaramdam ng antok si Zian habang patuloy na nakatitig dito, unti-unting nauubusan ng hangin. Biglang tinawag ni Dayoda ng kanyang pangalan at bumaba sa burol ng mabilis, ngunit nanatili siyang nakatayo ng nakapako, hindi alam na unti-unting papalapit sa kanya ang isang dambuhalang hayop dagat. Sa huling sandali, nagawa ng matanda na hilahin siya palabas bago siya gawing pagkain ng isda. Inihagis si Zian sa lupa, tumalon si Dayodan sa hangin at hinarap ng diretso ang halimaw na isda. Sa isang malinis na hampas ng kanyang espada, agad niyang napabagsak ang malaking nilalang. Samantala, pinapanood lang ng ating binata ang lahat ngunit naabala ng bahaghari na bumubuo sa ibabaw ng oasis. Inilalabas ng matandang lalaki ang dambuhalang isda mula sa tubig at ipinaliwanag na ito ay isang sand angler. Ginagamit ng isda ang ilaw sa ulo nito upang hulihin ang biktima bago kainin. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha at pinagsusuntok niya ang labis na pagsuway ng ating batang lalaki. Pagkatapos, sinimulan na siyang pagbawalan ng matanda dahil nakalimutan na niya ang lahat ng itinuro sa kanya at naging masyadong mapag-isa. Ipinaliliwanag ni Dayoda na ang mga pasaway tulad niya ang unang namamatay sa matindi at walang patawad na kapaligiran ng desyerto. Tanging oo lang ang masabi ni Zian at huminga ng malalim ang matanda. Nang makita niyang nakikinig na ang kanyang estudyante, binaba niya ang paksa at sa halip ay sinabihan siyang simulan ng balatan ang hayop. Ang sand angler ay isang sirang na mahiwagang hayop at ang balat sa tiyan nito ay perpektong materyal para gawing balabal. Nagtataka ang batang lalaki kung kailangan talaga ng matanda ng balabal na halos mapuno siya sa galit. Nauubusan na siya ng pasensya sa kabobohan niya ngayong araw, sinimulan na niyang pagtawanan ng bata at tinawag siyang mas bobo pa kaysa sa isang walang utak na starfish. Ang ating bayani ay nakakatawang nagsimulang magdugo mula sa kanyang mga tainga muli at agad na humingi ng tawad na may nervyos ng ngiti. Matuloy ang matanda, sinasabi na kahit na maraming nagbago sa isda, nananatili pa rin itong kahawig ng uri na minsang nanirahan sa Earth. Sinasabihan niya si Zian na tingnan ito ng mabuti dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang makakita ng totoong isda. Napagtanto ng ating binata na nakakatakot talaga ang mga isda at nagsimula ng magbalat. Nakikita kung gaano siya kaina sa paghawak, sinabihan siya ni Dayoda na tigilan na ang parabang binibigay niya ng masahe ang isda sa lola niya. Sinagot siya ng ating bayani na mag-ingat na lang siya sa sarili niya pero bumalik siya sa gawain. Naisip niya na masyadong matigas ang balat para hiwain gamit ang karaniwang kutsilyo. Pagkatapos, pinasok ni Zian ng mana sa kanyang espada, pinalambot ito upang madali nitong maputol ang balat. Ginagamit niya ang kutsilyo para tanggalin ang mga kaliskis at gawing maliliit na karayom. Para sa sinulid, pinili niyang gamitin ang mga tendons na nag-uugnay sa karne sa mga buto. Kahit na may mga ideyang parang sa Oscar, naging kalat-kalat ang huling resulta ng damit. Nakahiga sa tabi ng patay na isda, pinagsasalitaan siya ng matanda dahil sayang ang magandang huli sa isang bagay na walang silbi.
Pero hindi tumitigil ang bata at nagpa siya muling subukan dahil marami pa siyang materyales na natitira. Ilang oras ang lumipas, sa wakas ay nagtagumpay siya at ipinakita ang isang tapos ng balabal na mukhang maayos. Nadadala si Zian at sinabing maaari niyang itong ibenta para kumita at magbukas pa ng sarili niyang tindahan ng pananamit. Tatawag ang matanda sa pangalan niya na nag-udyok sa kanya na mabilis na kumilos at sumigaw na hindi niya ibibigay ang balabal. Pero sa halip, sinabihan siya ni Dayoda na tumigil na sa pagbibiro habang hawak ang isang malaking organ na kahawig ng sako na patuloy na dumudugo. Sinasabi niya sa ating binata na simulan ng kainin ng apdo na ito dahil ito ay isang napakabihirang at makapangyarihang gamot. Sinusubukan ni Zian na human gal, ngunit kinumpirma ng matanda ang kanyang takot na papatayin siya kung tatanggihan niya ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mabigat na organ sa kamay ng ating binata habang nagrereklamo na pagod na ang kanyang mga braso. Tumingin sa nakakadiringang masa sa harap niya, nag-aatubili sandali ang ating bayani, ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumain na parang nagugutom. Kahit na mas mapait ito kaysa sa katas ng kahel na may toothpaste, patuloy pa rin siyang kumakain ng mabilis, ayaw matalo sa palo. Kakaibang pakiramdam, matapos ang ilang kagat, nararamdaman niyang hindi pa rin siya busog at nagpapatuloy sa pagkain. Nang matapos niya ito, pinayuhan siya ng matanda na oras na para siya'y sunugin. Nabibigla si Zian at nagtataka kung ano ang sinasabi ng matandang lalaki. Pagkatapos noon, nararamdaman niyang humihigpit ang kanyang lalamunan habang nagsisimula siyang manghina. Sa loob, pakiramdam niya ay parang may sumasabog na reaktor sa Chernobyl. Ang buong katawan niya ay nawawala sa kontrol habang kumakalat ang matinding init sa lahat ng bahagi. Nagsisimula siyang umiyak sa hindi matanggap na sakit habang sinasabi ng matanda na tumigil na siya sa pag-arte na parang bata. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-monologue, sinasabi na ang lahat sa buhay ay parang oasis na ito, na lahat ay mawawala na parang hindi kailanman nagkaroon. Sinasabi niya na muling ipinanganak ang mga sand anglers, pinananatili ang balanse ng siklo. Bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ng batang lalaki at sinabing tigilan na ang mga malulungkot na kwento at tulungan siya. Kahit na pinapanood niya ang bata na umiiyak sa lupa na parang uod na nahawakan ng asin, wala siyang ginagawa at natutulog na lang. Kinabukasan, sa wakas ay bumangon si Zian at nakita ang matandang nakatitig sa kanya ng may masamang ngiti. Halos ikinagulat nito ang kaluluwa ng kanyang katawan at sumigaw siya sa matanda dahil halos mapasugod siya sa atake sa puso. Nagpalitan pa sila ng ilang magagandang salita bago itanong ng matanda kung kumusta na siya ngayon. Naiisip ng ating binata na may nagbago sa kanyang katawan. Mas magaan siya, mas malakas ang kanyang mga kalamnan, at ang mana sa loob niya ay halos sumabog na. Sinubukan niya ang kanyang bagong at mas pinahusay na kapangyarihan at tinanong kung ano ang nangyari dahil pakiramdam niya ay parang nakainom siya ng serum ng super soldier. Ipinaliwanag ng matanda na ito ay dahil sa apdo ng isda. Sinasabi niya na ang organ ay parang cheat item para makaligtas sa disyerto, nagpapalakas sa isang tao. Ito ay isang napakahalagang bagay, kaya nakakaramdam ng hindi pagkakaaliw ang ating batang lalaki na pinayagan siyang gamitin ito. Dayoden tinanggihan ito, sinabing ginawa niya lang iyon dahil sobrang hina ng bata at ayaw niyang maantala dahil sa kanya. Zian sinasabi na minsan ay nakakatulong siya, ngunit sinabihan siya ng matandang lalaki na manahimik at kumain na dahil hindi sila aalis hanggat hindi nila nakakain ng isda ng buo. Pagkatapos ng 4 na araw, sa wakas na ibaba nila ang sand angler hanggang sa maging mga buto na lang ang malinis. Sabi ng matanda, panahon na para muling umalis. Ngumiti si Zian at isinusuot ang kanyang bagong balabal habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Ilang araw ang lumipas, humihip ang malakas na alikabok na hangin papunta sa kanila, nagsisimula ang isang bagyo sa buhangin. Dahil sa kanyang bagong lakas, hindi masyadong naapektuhan ang ating batang lalaki at nagulat siya na may sapat na stamina ang matanda para magpatuloy ng hindi humihinto. Matagal nang hindi nagsasalita si Dayoden, kaya naisip ni Zian na baka dumaranas ang matanda ng male menopause. Matagal na silang naglalakad ng 2 linggo, kaya't nagdududa siya kung alam ba talaga ng matanda kung saan sila patungo. Bigla na lamang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na langgam sa likod ni Zian, ngunit agad siyang tumugon gamit ang isang atake ng buhangin. Nagtataka siya kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakarin, ngunit napansin niyang buhay pa rin ang halimaw na langgam. Napansin niya ito nang aminin niyang mas matindi ang laban kaysa sa inaasahan niya. Sana makalusot siya ng walang problema, ngunit hindi nangyari iyon. Gamit ang kanyang kakayahan sa buhangin, nararamdaman niya ang paparating pang mga langgam at nagpas siyang harapin sila ng direkta. Itinutulak niya ang kanyang kamay sa buhangin, pinipilit ang mga langgam na lumitaw sa ibabaw habang nagsisimula silang pumaligid sa kanya. Medyo naiinip na si Zian sa pagpatay sa mga langgam, kaya patuloy niyang binabaril sila ng buhangin. Napansin niyang mas gumanda na ang kanyang teknik sa maikling panahon. Sa totoo lang, ang mga araw na may bagyong buhangin ay talagang nakabubuti sa kanyang kapangyarihan. Halos walang katapos-tapusing supply ng bala ang makikita niya saan man siya magpunta. Pero hindi tumitigil ang matanda, hindi siya bumabagal habang iniwan ng hanggal na tao na asikasuhin ang nakakaabala sa likuran. Nagreklamo si Zian tungkol sa kawalan ng kahit isang piraso ng katapatan. Hindi nakapagtataka na mag-isa pa rin ang matanda sa kanyang katandaan. Habang nag-aalala siya kung maririnig ni Dayoda ng kanyang pang-iinsulto, may napansin si Zian na nakakainis sa loob ng kanyang 10 metro na saklaw ng pagtuklas. Palagi siyang naka-alerto, hindi kailanman bumababa ang kanyang bantay. Pinayagan siya nitong tumugon agad kapag may lumalabas na halimaw na mahika, pero iba ngayon.
Ang naramdaman niya sa sandaling ito ay nagpasidhi ng kilabot sa kanyang katawan. Ang kanyang nadama ay hindi lang isang hayop, ito ay takot na nagkatawang tao. Ang sumunod ay isang pagbaha ng walang hanggang mga langgam na nagsusuka mula sa lupa. Lalaking hukbo ng mga peste ang lumitaw mula sa kawalan. Lumingi siya sa matanda para humingi ng tulong, kinikilala na wala na siyang magagawa pa. Pero tiningnan lang siya ni Dayodan at umupo para panoorin. Kung may popcorn siya, paniguradong nagkakain na siya. Alam ni Zian na walang darating na tulong. Bukod pa rito, hindi niya pwedeng palaging umiyak sa matanda kapag naging mahirap na ang sitwasyon. Hindi pwedeng hindi maramdaman ng matandang yun kung ano ang parating. Isa itong misyon, isang pagsusulit. Kahit 1,000 o 10,000 mga insekto ang narito, insektong pa rin sila. Kaya't gumawa siya ng isang sphere ng umiikot na buhangin at nitrap ang buong hukbo. Nahirapan siyang panatilihin ang katatagan, lalo nang may sumulpot na panibagong grupo para guluhin ang kanyang daloy. Bumagsak ang kumpiyansa ni Zian habang siya ay dinadala palayo na parang basurang nakalagay sa isang sako. Pinili niyang hominin ng mga langgam na makipaglaban sa kanya isa-isa tulad ng isang tunay na lalaki sa halip na magsama-sama. Wala rin itong naging epekto. Patuloy silang bumalat sa kanya na parang siya ang pinakamatamis na pagkain sa disyerto. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng butas upang patigasin ang ilang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa na nagsilbing plataporma para sa paglipad. Kahit na tumaas pa ang taas niya, nakahanap pa rin ng mga langaw na ant na paraan para maabot siya sa pamamagitan ng pagbuo ng isang dambuhalang pugad ng mga ant. Nagsusumikap siyang lumipad pataas para makakita ng mas malinaw na sitwasyon. Akala ni Zia na ligtas na siya doon sa taas, ngunit nagkamali siya ng husto. Sino ang mag-aakala na ang mga dambuhalang langgam ay makakabuo pa ng mas dambuhalang pugad sa pamamagitan ng pagkakabit-kabit nila? Halos mapamura na siya nang mapigilan ng kanyang sand flyer. Ang nakakatakot na ingay na ginawa ng mga insekto habang nakahawak sa paa ni Zian na parang nakasalalay ang buhay nila dito. Walang magawa si Zian habang hinihila siya ng walang awa sa kanyang bukong-bukong at tinatamaan ng malakas sa buhangin. 1 minuto bago siya nakabangon, humihingal at umuubo ng dugo. Nang tumingin siya pataas, nakatitig pa rin ang matanda ng walang pakialam. Ang kawalang interes na yun ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Nais niyang patunayan na kaya niyang makaligtas sa pagsubok na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, nagpakita si Dayodan ng kaunting positibong reaksyon. Gusto niya ang espiritu ng bata kahit na siya ay hanggal pa rin. Sa isang mundong naging basura na walang iba kundi buhangin, ang kakayahan ni Zian ay isang tunay na biyaya. Sa huli, magagamit at mapapahusay niya sana ang kapangyarihang iyon para mabuhay ng marangya. Pero yun na sana ang katapusan nito, isang mababaw na buhay. Ang mga makitid ang pag-iisip na hanggal na ito ay nababaliw sa mga ilusyon. Hindi pa nga nila alam kung bakit naging ganito ang mundo sa simula. Ang isang nagising ay kailangang magpamahala, gamitin, at paunlarin ang kanilang sariling kakayahan hanggang sa sukdulan. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa mga gawa-gawang sundalo na parang cookie cutter. Maaaring isa si Dayodan sa iilan pa rin na nakakaalala. Karamihan ay nakalimutan na ang trahedyang Yumanig sa pundasyon ng mundo 100 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, si Dayodan ay walang silbi at hindi na mapapakinabangan. Nakalimutan na niya kung ilang tao ang namatay nang walang saysay sa harap niya. Ang mga kasama niya, mga kapitbahay, at maging ang kanyang pamilya ay mga biktima ng sakuna. Ang pinaka-nakisakit ay ang pagkawala ng kanyang anak na babae. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong kawalang kapangyarihan. Nawala ang lahat ng mahalaga sa kanya habang nakatayo lang siyang parang tanga, pero iba si Zian. Hindi siya kailanman nanghina, kahit na hindi patas ang laban sa kanya. Maaaring may potensyal siyang maging kahit ano na gusto niya basta't sobrang baliw siya na isugal ang sarili sa laban, nilalampasan ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mula sa paglapit sa hangganan, walang duda na lalaki siya ng mabilis. Parang nawala na ang katinoan niya, tumawa si Zian sa harap ng hukbong langaw. Sa gitna ng laban, nakabuo siya ng kasanayan na lumikha ng isang ultra mataas na presyon na pinindot na sand missile. Ito ay isang simpleng at pangkaraniwang imbensyon, ngunit ang kasindak-sindak nitong kapangyarihan ang tunay na katotohanan. Bawat missile na kanyang ipinapadala ay puno ng pinigang gravity, hangin, at bawat piraso ng enerhiyang kaya niyang gamitin. Ito ay higit pa sa kabuuan ng mga bahagi nito, isang harmoniyosong pagsasama na nagdaragdag ng lakas ng 10 beses. Nabigong pumatay ang mga langgam bago siya makapag-adapt, kaya ngayon ay oras na nilang magdusa. Ngumisi si Dayodan sa batang pasimuno na sobrang excited sa kanyang munting imbensyon. Pagkatapos ng pagbomba ni Zian sa mga insekto, malaki na ang pagbabago sa paligid, maraming lugar ang may malalaking hukay. Labis siyang natuwa sa kanyang nagawa. Ito ay isang dahilan para magdiwang. Labis na nasasabik si Zian na ipagmalaki ang kanyang W sa matandang-matanda na hindi napansin ang banta na nanggagaling sa kanyang gilid. Ang pinakamalaking langgam sa kolonya ay lumitaw at niyakap siya ng mahigpit gamit ang kanyang makapal na panga. Tahimik siyang nilapitan nito. Walang paraan na kayang gamitin ng mga nilalang na ito ang isang mataas na antas ng kakayahan sa pagtago. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa loob ng kanyang katawan ang nagpaliwanag sa kanyang kalagayan. Nabubulok siya. Unti-unting nawawala ang kontrol niya sa kanyang mana. Siguro'y nakaharang ang lason sa kanyang bagong bukod na mana. Walang magawa kundi magbitiw ng mga sumpa. Ang dambuhalang anay ay immune sa kanyang masamang salita.
Isa na naman siyang biktima na kailangang hulihin. Nang muling magising si Zian, natagpuan niya ang sarili sa isang malalim na tunnel sa ilalim ng lupa na pinaliligiran ng kanyang mga kaaway. Isa itong pugad ng langgam. Nang maramdaman nilang dumating na ang pagkain, kumilos ang mga larvae ng kolonya patungo sa nakahigang tao. Ang kanilang nakakatakot na sigaw at kakaibang itsura ay nakakadismaya sa kaunting paraan. Matapos nilang masiguro na hindi siya banta, umakyat ang mga larvae sa buong katawan niya, naghahanap ng matitikman niyang karne. Sobrang lakas nila na kayang tumusok sa balat at kumagat sa lahat ng nasa ilalim nito. Kahit na siya ang pangunahing putahe sa nakakadiring handaan, hindi makagalaw si Zian. Sa ganitong paraan, kakainin siya ng buhay. Unti-unting, habang humihina ang kanyang paningin, nakita niya ang kanyang buhay na naglalaro sa kanyang isipan. Ang nakita niya sa nakakalungkot na paglalakbay sa alaala ay nagpasiklab ng isang bagay na malalim sa loob niya. Nakapagpigil si Zian ng kaunti sa kanyang lakas upang labanan ang lason at durugin ang isa sa mga parasitang sumusubok kumain sa kanyang karne. Ang paggalaw ng pagkain ng mga uod ay nagpaalerto sa mga langgam na nanunood sa piging. Natawa siya sa sarili dahil sa pag-aakalang kaya niyang ipikit ang mata na parang duwag sa simula. Ang buhay ay napakahamak. Ang baliktanaw sa buong buhay niya ay walang ipinakitang kahit isang magandang alaala. Paano niya matatanggap na mamatay siya na parang isang talunan? Malamang na dahil sa karanasan niya sa malapit ng mamatay ay nalampasan niya ang kanyang mga hangganan at mas dumami ang mga marka sa kanyang braso. Inekses ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, pinasabog niya ang lahat ng pangit na uod sa paligid niya gamit ang isang matalim na pagsabog. Nagsimula ang takot sa hukbo ng mga anay. Dapat sana ang kanilang bihag ay pagkain na lang, pero ngayon si Zian ay nakatayo na mag-isa habang nakalutang ang 12 ng pinigang missile sa paligid niya. Tiningnan niya ang kanyang braso at napansin na tumaas ang kanyang rango. Kasabay ng pag-angat ng rango ay ang paglilinis ng lason, pagbawi ng stamina, at pangkalahatang pagtaas ng kanyang labis na mana. Ang pangalawang linya ng buhangin sa kanyang marka ay ang pinagsama-samang resulta ng kanyang walang tigil na pagsisikap sa nakalipas na ilang araw kasama ang matanda. Mula sa raw na lakas hanggang sa mana cap, lahat ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa kanyang kakayahan sa F-rank. At gayon pa man, hawak niya ang lahat ng mga sand missile na nasa kanyang disponisyon. Hindi pa rin niya maipako ang kahit isang gasgas sa reyna ng langgam. Tumugon ng dambuhalang insekto, tinatamaan siya ng maraming mabilis na galaw ng kanyang mga paa. Ang simpleng ngunit epektibong atake ay bumusog sa bato at ginawang buhangin. Nagpatuloy si Zian sa kanyang pagbato ng buhangin, ngunit ang kaliskis ng reyna ay sadyang hindi matatablan. Sa puntong ito, tatanggap siya kahit kaunting dent lang sa itim na exoskeleton na iyon. Ang depensa ng reyna ay sobrang tindi. Matapos ang ilang paulit-ulit na subok na walang saysay, tinanggap niya na hindi kakayanin ng mga sand missile na maputol, gaano man sila kaipan at kasayre sira. Sa ganitong kaso, kailangan niyang muling pag-isipan ang buong estratehiya niya. Kailangan may paraan para mabasag ang hindi mababasag na baluti. Hindi na pwedeng gamitin ang pagbato o pagtusok. Siguro maaari niyang subukang hilahin ng buong buo ang matibay na balat. Para magawa yon, ginamit ni Zian ang bawat butil ng buhangin na kanyang makokontrol upang tuluyang takpan ang buong katawan ng reyna. Inisip niya ang isang mahigpit na paghihiwalay na galaw sa paligid ng matigas na kaluban, iniikot at binabalatan ang buong bahagi mula sa laman. Bilang ganti sa kanyang brutal na pagtatangka na hoverin ng reyna, nagsimula siyang pag-isahin ng purong mana sa kanyang mga pangil. Hindi siya nakipaglaban sa pagkapunit, sa halip ay naghanda ng nakakatakot na malayo ang kontra-atake. Hindi lang si Zian ang baliw sa gubat ng mga langgam na ito. Ang nakolektang mana ay lumikha ng mga ultramataas na dalas na alon na nagdulot ng pagdurugo ng kanyang mga tainga. Sa ganitong takbo, maaaring pumutok ang kanyang utak sa pressure. Ang tuwirang laban kanina ay naging isang labanan ng tatag at pagtitiis sa sakit. Inisip ni Zian na magandang hakbang ang kanyang baliw na plano na hoverin ang reyna. Sino ang mag-aakalang ang leader ng kolonya ay may itinatagong lihim, naghihirap ang tainga at mata ng bata, tinanggap niya ang hamon kahit na malaki ang posibilidad na siya ay mamatay. Talagang simple lang ito. Ang mauuna mamatay ang talo. Talagang mapagsalungat ang taong ito. Handang-handa siyang mamatay kasama ang kalaban niya kung may pagkakataon siyang manalo. Nagtapos ang nakapanghihilakbot na pagtigil ng maramdaman ni Zian na wasak ang kanyang kamalayan. May isang bagay na pumutol sa loob ng kanyang katawan, pinutol ang koneksyon nito sa kanyang isipan. Marahil naabot na niya ang kanyang pinakamataas na limitasyon doon. Hindi na kayanan ng kanyang walang silbing katawan ang hamon. Pagod na siyang maging kawawa at mahina. Sigurong narinig ng matanda ang kanyang pinakalihim na saloobin habang binubuhat si Zian mula sa lupa. Sa kanyang mahinahon ng ngiti, pinagsabihan ni Dayodan ang hanggal na halos mamatay na. Sa kabutihang palad, muling naibalik ni Zian ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at isipan. Kahit na nagbiro pa siya na papayagan niyang mauna ang matanda sa huling tama, hindi na kailangan pang makialam pa. Yung reyna ng mga wolf ant na may C-rank ay mas malakas kay Zian, ngunit hindi siya sumuko, nakipaglaban hanggang sa huli, at nakuha ang karapatang mabuhay dahil sa kanyang pagtitiyaga at pagiging malikhain. Si Dayodan ay halos binabati siya ng buong puso mula nang magsama sila, sayang lang at completely pumutok ang eardrums ni Zian. Hindi niya narinig kahit isang salita na sinasabi niya. Sa pag-amin sa sirang eardrums niya, dinala ng matandang lalaki ang kanyang mahina na katawan malapit sa bangkay ng reyna ng wolf ant. Nakarating sila sa isang maliit na clearing kung saan maayos na nakalagay ang isang kumikislap na sphere. Tinanong ni Zian ng matanda kung ano ang nangyayari, at nagsimulang magsulat si Dayodan sa mga pader. Ipinaliwanag niya na ang sphere ay itlog ng reyna.
Ito ay gamot, may lasa ring strawberry. Nalilito ang bata sa kanyang mga isinusulat sa pader pero parang pinipilit siyang kumain ng isang hindi kilalang materyal muli. Baka mangyari ulit ang nangyari dati, tinanong ni Zian kung masakit ba ang pagkain nitong kalokohan tulad ng apdo ng sand angler. Bumanggit si Dayoda na malamang ikamamatay ang pagkain ng itlog ngunit hindi iyon narinig ni Zian dahil sa matinding sugat sa kanyang tainga. Sa huli, pinili niyang magtiwala sa tawag ng matanda at dahan-daang nilapit ang bibig sa kumikislap na itlog. Isa lamang siyang daga sa kalye mula sa Neo Soul. Hindi pa niya alam kung ano ang lasa ng strawberries, pero kung pareho ito ng lasa ng itlog ng langgam na ito, siguradong sobrang sarap ng strawberries. Nagbiro si Zian ngunit nang maramdaman niya ang kakaibang pakiramdam matapos kainin ng itlog, nang itim ang kanyang mukha at sumabog ang mga tinik ng dugo mula sa buong katawan niya. Ang pagdurugong na kanina lang tumigil ay muling nagsimula. Dadaan siya sa prosesong tinatawag na pagbaliktad ng mga organo. Ibig sabihin nito ay ang pag-ikot at pag-ikot ng mga bituka at kalapit na bahagi ng katawan. Karaniwan, ang itlog ng reyna ng langgam ay ginagamit bilang nakamamatay na lason. Kahit isang maliit na bahagi niyan ay kusang magpapabaligtad sa loob ng tao. Ang mga organo ng kumakain ay mabibiyak at mababaluktot. Sila ay pinukpok ng isang matulis na kawayan. Malamang mamamatay ang karamihan sa sakit at shock ng pagbaliktad ng mga organo. Habang ang nakababahalang sakit ay nagkakalat sa kanyang isipan, sinumpa ni Zian ang matandang lalaki sa paulit-ulit na pagpapahirap sa kanya. Muling sinubukan ni Dayoda na mapataas ang kanyang tsansa ng kaligtasan sa mundong ito sa pamamagitan ng pagpaparana sa kanya ng antas ng sakit na kayang sirain ang pinakamatibay na kalooban. Ang susunod na yugto ng pagbaliktad ng mga organ ay ang pagbuga ng maraming galon ng dugo na parang tumutulo na gripo sa isang horror movie. Sa puntong ito, isang himala na nakatayo pa rin si Zian. Dahan-daang nawawala ng dugo at nagkakaroon ng shock, nagsimula siyang magbaliktanaw sa mga nakaraang araw ng pakikipagsapalaran. Akala niya nakahanap na siya ng mapagkakatiwalaan pero baka isang sadistikong matandang ulo lang si Dayoden. Marahil isa lang siyang tanga kay Gramps. Dahil sa pagkalaglag sa sariling dugo, pinanood ni Dayoden habang umiiyak sa lupa, habang ang bata ay nagkakagulo doon, ang matandang lalaki ay nag-iikot sa bangkay ng reyna ng anay. Hindi siya nagtagal upang mahanap ang hinahanap, hinayla ang isang piraso ng makinang na materyal mula sa ibabang bahagi ng reyna. Nagtawanan siya. Aasahan, ang manisto ng isang hayop ay nasa ibang antas kumpara sa mga bagay na may kaisipan. Ito ay walang iba kundi isang swerte. Pinahalagahan ni Dayoda ang mga katawan ng langgam bilang kapaki-pakinabang sa hinaharap kaya't itinago niya ang mga ito sa isang hiwalay na espasyo. Inamin niya na maaaring sobra na ang kanyang ginawa sa bata ngayon. Pero wala nang ibang paraan. Kung siya ay mahina, mamamatay siya. Ganyan talaga ang takbo ng tadhana. Bukod pa rito, alam ni Crayon tulad ng matanda na hindi na sila marami pang oras. Sa pagsikat ng araw, patuloy na nilalampasan ni Zian ang hindi matalo-talo na mga hamon sa paggising pagkatapos matulog na parang sanggol na naubusan ng dugo. Ang unang nakita niya ay ang nakakainis na ngiti na nakadikit sa makalumang mukha. Agad na inatake ng bastos na bata ang kanyang guro. Pinayuhan siya ni Dayoda ng matatag na huwag magpasabog ng alikabok habang maganda pa ang pakikitungo niya. Hindi nakinig si Zian. May mas malakas siyang batch ng sand missiles na nakalock sa posisyon ng matanda. Sinubukan siyang paalalahanan ni Dayoda na huwag kumilos, pero tuloy pa rin ang bata sa pag-atake. Hindi mo rin siya masisisi. Nasa autopilot siya habang kumikilos. Si Zian ay kumikilos nang walang ibang iniisip kundi na sinadyang patayin siya ng matanda. Ang kanyang buhangin ay libong-libong nakalibing kay Dayoda ng malalim. Para siyang isang multo ng paghihiganti na may galit na gustong magbayad. Habang nagsasalita at kumikilos, sinamantala niya ang mga matutulis na stalaktita na nakasabit mula sa mga dingding ng kolonya ng langgam, bukod pa sa mga alo ng buhangin. Ginamit niya ang mga pinong butil upang putulin ang isa sa mga dambuhalang tinik na bumagsak sa matanda. Ang serye ng mga ataking iyon ay lubos siyang napagod. Kahanga-hanga ang kombinasyon, pero ganoon din ang gasto sa mana at stamina. Habang paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol sa pagtatangka sa kanyang buhay, tahimik nang umuso ang matanda at seryosong tinanong ang kanyang katalinuhan. Sigurong maaaring may mga toxin ng itlog ng reyna na nakasire sa kanyang utak, pero hindi pa rin dahilan iyon para hindi man lang gamitin ang natitira sa makapal niyang bungo. Namangha si Zian na tumayo lang ang matanda sa kanyang posisyon at tinanggap ang buong combo niya nang walang kahit isang gasgas. Kung talagang gusto siyang patayin ni Dayoden, patay na sana siya sa isang sipa lang sa noo. Bakit pagagastos ang isang makapangyarihang katulad ng matandang iyon sa pagpapakalason sa isang makati? Medyo nakasakit ang paglilinaw, pero kailangang aminin ni Zian na may katotohanan ito. Ipinaliwanag ng matanda na ang itlog ng reyna ay isang nakamamatay na laso na pumipilipit at sumisilip sa mga organo ng kumonsumo. Kung malalampasan mo yon, matutulungan itong alisin ang lahat ng lason at dumi mula sa bawat sulok ng iyong katawan. Depende sa paraan ng paggamit, maaari itong maging nakamamatay na lason o isang langit na gamot. Matapos mapalayas ang lahat ng dumi sa loob ni Zian, mabilis na mapupuno ng mana ang mga bakanteng espasyo kung saan dati naroroon ang mga impurities. Marahil naramdaman niya ang pagbabago nang sinubukan niyang patayin si Dayoda ng totoo. Ayon sa pagtataya ng matanda, dapat ay 3 hanggang 4 na beses ang tumaas ang mana ng bata. Matapos makuha ang tamang paliwanag, taos-pusong humingi si Zian ng paumanhin, sumampas sa mga braso ng matanda, at pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa bilang isang taong hindi nasa tamang pag-iisip. Hindi masyadong pinansin ni Dayoda ng ingay.
Basta na lang siyang naiinis sa yakap ng isang amoy uhaw na lalaki. Sa kabutihang palad, nakapagpagaling din ang itlog na iyon sa kanyang mga sugat. Muling naging buo ang kanyang mga eardrum at nakaririnig na siya ng mga insulto. Tumanggi si Zian na bitawan kahit na umaalma na ang matanda. Sa loob, nakikipag-usap si Dayodan sa kanyang espada tungkol sa panganib na kanilang pinasok ng payagan ng bata na kainin ang itlog. Sa totoo lang, bahagyang nagkukunwari lang si Zian sa kanyang maluhaluhang paghingi ng tawad para hindi na lalong mainis ang kanyang kakaibang mentor. Pero iniisip ng matanda na sulit ang panganib na kanilang kinuha. Kung hindi magiging mabilis ang bata sa pagpapalakas, magiging pabigat lang siya. Minsan, ang mga mapanganib na pasya ay nagbubunga, tulad ngayon. Dinampot ni Dayodan si Zian na para bang walang bigat, panahon na para makalabas sa madilim na kolonya ng mga anay. Medyo naguluhan siya kung bakit muli siyang kinuha ng matanda habang kayanan niyang maglakad mag-isa. Well, dahil nasayang na nila ang oras sa ilalim, iisa na lang ang mabilis na paraan para makalabas muli. Nang ituro ng matandang lalaki ang matulis na kisame ng kolonya, alam ni Zian na nasasaktan siya kahit hindi niya ito gusto. Ilang sandali ang lumipas, naputol ang tahimik na ibabaw ng mabuhanging desyerto nang biglang sumulpot mula sa ilalim. Masaya si Dayodan, siya ang nangunguna at mabilis ang takbo. Hindi masyadong gusto ni Zian ang kanyang walang pakundangang bilis, bakit hindi na lang sila maglakbay tulad ng normal na tao minsan. Kung hindi lang natulog ng 4 na araw ng tuloy-tuloy ang hanggal na iyon, baka bukas na sana siya sa ideya na maglakad-lakad ng mahinahon sa walang laman na lupa. Naramdaman ni Dayodan ang awa para sa sino mang magpapakasal sa kawawang batang ito sa hinaharap. Huminto ang pagbibiro at pang-iinis nang makita ng matanda ang isang bagay mula sa malayo. Sinasabi ni Zian na wala nang makakapagpasorpresa sa kanya pero agad niyang pinigilan ang sarili ng sundan ang tingin ng matanda. Nasa harap niya ang isang dambuhalang land tortoise na kasinlaki ng isang maliit na isla. Halos 30 kilometro ang layo ng hayop sa kanilang posisyon, ngunit ang laki nito ay naging napakaliwanag. Ipinaliwanag ni Dayodan na ang pagong ay kilala bilang Mobile Fortress, Archelon, isang malaking abala na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng sandaling kapayapaan. Ang pagong mismo ay itinuturing na isang B-rank na mahiwagang hayop, ngunit ang depensa nito ay lagpas pa sa maraming A-rank na mga halimaw. Matapos matame ang hayop, binago nila ang kaliskis nito at ginamit bilang sasakyan, isang mobile na fortress. Dayodan nakiusap sa hanggal na pagmasdan ng mabuti ang Archelon. Ang makakita nito sa unang pagkakataon ay tiyak na magpapaisip sa sinuman kung gaano kalaki ang mundo. May mga tunay na halimaw na kayang hulihin at sakyan ang ganitong uri ng hayop sa kagubatan. Nang dumaan ang mobile na kuta, parehong ang matanda at ang hanggal ay kasing laki lang ng dumi na nakadikit sa pagitan ng mga daliri ng Archelon. Nang huminto ang paggalaw ng pagong, may isang tao na tumalon mula sa shell papunta sa lupa. Batay sa kung gaano kakilala ang taong ito sa matanda, parang magkakilala sila. Matagal na mula nang magkasama ang dalawang matandang buto na ito.